Sa loob lang ng 10 taon, nakapag-aral na ako sa pinakamataas na antas ng mundong ito. Nais ko sanang magpakasaya. Magpakasaya sa buhay ng walang pakialam. Ngunit sino ang mag-aakala na ang prinsipe ay pumanaw ng biglaan? Pumanaw na ang matandang emperor. Ako, ang nag-isang prinsipe na nanatili sa kabisera, ay itinulak sa trono. Hindi ko alam na sa unang araw ng bagong emperador. Lahat ay sinasabing ako'y isang walang silbing emperador. Hindi lang ang reyna ang gustong mamuno sa likod ng kurtina. Maging ang mga prinsipe sa iba't ibang lugar ay nagmamasid. Pati ang mga ministro sa korte ay naniniwala na ako'y isang perpektong puppet. At hindi nila alam na lahat ng ito ay isang laruan lamang para sa akin upang magpalipas ng oras. At ngayon ay ang unang araw ng umagang pagpupulong. Nakita kong nakatuon ang mga mata ng mga opisyal sa akin. Dito ko lang naisip na ako pala ay emperador. Tapos na ba ang umagang pagpupulong? Habang sinasabi ito, napabuntong hininga ako at nag-angat upang umalis. Ang eksenang ito ay nagpasurpresa sa lahat ng mga opisyal. Kanina sa bulwagan ay nagkakagulo ang lahat. Nag-aakusa ang mga partido sa isa't isa. Kahit na naglabas pa ng malaking balita. Akala ng lahat na kaya kong panatilihin ang katahimikan bilang bagong emperador. Pero nagkakamali sila, nagkukunwari lang ako. Galit na galit ang Grand Censor. Lubos siyang nadismaya sa aking ipinakita. Sa oras na yon, narinig ko ang boses ng Empress Dowager mula sa likod. Sabi niya, dahil pagod na ang haring-hari. Magpahinga muna kayo sa palasyo. Ang mga usaping pampamahalaan ay aking tatalakayin kasama ng mga ministro. Pagkasabi nito, nagulat ang buong bulwagan ng korte. Walang sinuman ang nakaisip na maglalakas loob siyang agawin ang kapangyarihan ng hayagan. Halos mabasag ang mga ngipin ng mga tapat na opisyal sa pagpipigil. Punong-puno ng sigasig, sinimulan nila ang panibagong pagdedebate. Kitang-kita ng lahat na gusto ko nang umalis. Lalo pang hinahamak ang puso. Sinisisi ako na wala akong tapang. Sa totoo lang, hindi ko ito kasalanan. Ako'y isang prinsipe na basta na lang nag-aaksaya ng oras. Sino bang nakakaalam kung paano pangasiwaan ang mga usaping pampolitika? Nakatayo ang reyna sa likod ng lotus. May bahagyang kunot ang kanyang kilay. Ninais niyang ipakita ang kapangyarihan ng royal na pamilya sa pamamagitan ko. Upang mapatatag ang posisyon, nakikita mong ayaw mong magsalita, gusto mong umalis. Kaya't kailangan kong magtanong upang subukan ang saloobin ng ministro. Kung hindi agad mapapanatag ang palasyo. Pagdating ng ibang prinsipe sa palasyo, magiging mahirap na. Nakikita ko na muling nagtatalo ang mga opisyal. Lubhang nakakapagod. Mahirap bang magpahinga pagkatapos ng trabaho? Anong oras na ba ito? Hindi pa ako pinapayagang umalis. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na tinig ang umabot mula sa labas ng palasyo. Sa tingin ko, hindi kayang maging emperador ng ika-6 na kapatid. Huwag na rin siyang pahirapan, mga kaibigan. Ako na ang gagawa nito. Pagkatapos ng sinabi niyang iyon, naging labis ang pagbabago ng mukha ng mga opisyal. Nagkaroon din ng masamang kutob ang emperatrice. Pumasok ang ikalawang prinsipe na si Lixian sa silid. Sobrang bilis ng kanyang pagbabalik. Tumaas ang presyon sa korte. Agad na tumayo ang matuwid na grand historian. Maling-mali ang sinasabi ng ikalawang prinsipe. Nakatakda na ang trono. Nakapag-akyat na ang bagong emperador. Ito ay ayon sa kalooban ng langit. Nasa puso ng bayan. Bilang isang miyembro ng royal na pamilya, dapat mong isaalang-alang ang kabuuan. Paano mo maaring ipagsawalang bahala ang iyong sariling interes? At guluhin ang ating pamahalaan. Sirain ang ating estado. Nabalitaan ni Lixian ang sinabi. Ngumiti siya ng malamig. Pagpapasa ng trono. Mula pa noong unang panahon, mahalaga ang pagkakaroon ng kabutihan at talino. Para mapanatili ang suporta ng tao. Tanungin mo ang mga naunang emperador ng aming dinastya. Sino ba ang hindi marunong sa kabutihan at lakas? Hindi pa nagsalita ang censorate. Nakatayo ang kalihim ng departamento sa tabi bilang tagapagsalita. Maaari bang itanong sa ikalawang prinsipe? Anong karapatan niyang sabihin na siya ay makakapagmana ng trono? Mayroon ng tagapagsuporta. Sumagot si Lixian, mga ginoo. Sa ngayon, tila tahimik ang bansa. Ngunit sa katotohanan, may mga lihim na alon. Sa ilalim ng panahong ito ng kapayapaan at kasaganaan, mahalaga ang kaalaman at kultura. Ngunit kung walang matibay na kasanayan bilang suporta, paano ko mapapanatili ang aking dinastya sa loob ng libu-libong taon? Hindi ako nagmamayabang. Ngunit sa landas ng pagsasanay, aaminin kong hindi ako nagkukulang sa iba. Ngayon ay naabot ko na ang antas ng pagmasid sa langit. Matapos sabihin ito, ipinakita ni Lixian ang kanyang kasanayan. Ang palad ay nagsisilbing pinagmumulan ng makapal at matinding enerhiya. Nagniningning ang liwanag. Lahat ng opisyal at kawal ay labis na nabigla. Sa ganitong edad, nakarating na sa kalagayan ng panonood sa langit. Nakatingin ang punong tagapagsiyasat sa makapangyarihang aura ng ikalawang prinsipe. Nagmumula sa puso ang mga alon ng damdamin. Parang ito ang tunay na emperador na kanyang pinapangarap. Nang makita ang pagkabigla sa mukha ng mga ministro, lubos na ikinararangal ni Lixian. Sa kanyang palagay, basta mapaniwala niya ang mga opisyal at maglagay ng kaunting presyon sa emperatrice. Ako bilang isang puppet ay tiyak na susunod na lang sa utos. Ngunit nang tumingin siya kay Emperatrice Leia, biglang nagsalita ako mula sa upuan. Tono ng pang-asar. At pagkatapos nagalit si Lixian. Nagpasya siyang bigyan ako ng masakit na aral. Ngunit sa susunod na segundo, isang nakakatakot na presensya ang dumating. Ako sa trono ay kumikislap ng ginto. Siyam bilog ng Diyos ang bumaba mula sa langit. Bilog ng mga banal. Nagbago ang mukha ni Lixian. Kailangan lamang umabot sa antas ng banal. Bago magkaroon ng banal na bilog. At ako ay may siyam na bilog. Hindi niya inasahan na ang hindi kapansin-pansing kapatid na ito ay may ganitong lakas. Ang mga opisyal ay labis na natakot at hindi makapagsalita. Ang kanilang mga puso ay naguguluhan at nag-aalboroto. Ang ministro ng mga ulat ay nanginginig sa galit. Murmur na pagpalain kami ng Diyos, Tianxie. Pagpalain kami ng Diyos, Tianxie. Ang karaniwang kalmadong emperatrice ay biglang tumayo. Na nakatitig ng matindi sa akin.
Napuno ng takot. Nakasalampas ako sa trono. At tiningnan ang korte. Nakatingin ng matindi kay Lixian. Ang bagay na ibinigay ko sa'yo, ang sayo lang. Hindi ko ibibigay. Hindi mo pwedeng agawin. Naiintindihan mo ba natatakot si Lixian? Agad siyang bumaba sa lupa. Naiintindihan ko po, sana po ay patawarin niyo ako, Hari. Nang makita ang buong palasyo na tahimik at walang ingay, dito ko lang naipakita ang aking kasiyahan. Sa totoo lang, sa sarili ko, akala ko hindi ako karapat-dapat. Nang sabihin ito ni pangalawa, kung hindi ako, sino pa? May mas mahusay pa ba sa akin? Hanggang dito na lang ang pulong sa umaga. Ang unang tao sa kaliwa at ang unang tao sa kanan. Pumunta kayo sa aking silid-aralan mamaya. Pagkatapos sabihin iyon, agad akong tumayo at umalis. Sa pagkakataong ito, walang sinuman ang tumangging magsalita pa. Paglabas namin ng palasyo, napansin ng ministro ng serbisyo sa ritual na hindi makakain ng maayos ang amo niya. Nagsimula siyang kausapin ang ikalawang prinsipe. Hindi ka aya-ayang dumating ka ngayon. Kung hindi, balik tayo at pag-isipan ng mas maigi. Pag-alis sa palasyo, si Lixian ay nagkaroon ng lakas ng loob muli. Tama ka. Kailangan na nating ipatawag ang aking guro. Tanging ang mga nagwagi ang makakapasok. Upang makaharap ang mga nagwagi. At sa panig na ito, ang ikatlong prinsipe ay nangunguna sa malaking hukbo patungo sa kabisera. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Naisip na kahit na mabilis tumakbo ang pangalawa. Ano naman kung makabalik siya muna? Kapag ang malaking hukbo ay nasa pintuan na. Ang trono ay sa akin pa rin. Sa mga sandaling iyon, isang mabilis na kabayo ang nagdala. Nang liham na labis na ikinagulat ng ikatlong prinsipe. Kaagad siyang nagutos na umatras ang hukbo pabalik sa hangganan. Habang inuutusan ng opisyal ang pag-atras ng mga tropa. Nagtanong siya ng may pagkamausisa sa prinsipe. Ano ang nangyari sa kabisera? Matagal nang nag-iisip ang ikatlong prinsipe. At nagpakita ng kaunting ngiti ng pagkapait. Sobrang tago ng ikawalang prinsipe. Na umabot na sa antas ng banal. Na kahit ang ikalawang prinsipe nakakabalik lang ay natakot. At sa sandaling ito, sa loob ng Imperial Study, naghihintay ang punong ministro na si Zhao Wenyuan na tinawag ko. At ang general ng estado na si Gupoyon. Natatakot na naghihintay sila. Patuloy na naglalakad si Gupoyon pabalik-balik. Nangungutya si Zhao Wenyuan, huwag ka nang maglakad-lakad, pwede ba? Matagal ka nang naglalakad sa harap ko. Hindi ka ba napapagod? Ako nga, nakakapagod na panoorin ka. Diretsong lumapit si Gupoyon kay Zhao Wenyuan. Sabi niya ng mahina, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng pag-anyaya sa atin ng kanyang kamahalan? Kung tatanungin mo ako, sino ang dapat kong tanungin? Huwag kang magpaloko sa tila kalmadong anyo ni Zhao Wenyuan. Sa loob, siya rin ay naguguluhan at nagdududa. Sa umagang ito sa korte, abala silang dalawa sa pagsusulong ng kanilang mga estudyante. At hindi pinansin ang bagong emperador. Ngayon, talagang natatakot ako na pumatay ng manok para magbigay ng babala sa iba. Sa totoo lang, hindi lang sila dalawa. Yung mga ministro na pinakaingay sa umaga. Ngayon ay sobrang natatakot. Kahit na naghanda na sila ng mga bagay para sa kanilang huling araw. Tanging ang mga tapat na ministro na walang ginagawang masama. Ang masaya at masigla. Dahil sila ay naghihintay. Ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa loob ng halos 500 taon sa dinastyang Qianxi ang emperador. Sa loob ng Imperial Study. Ang punong ministro Zhao Wenyuan at ang general na tagapagtanggol ng bansa, Go Pohyon. Matagal nang nag-aalangan at nag-aalala sila. Hanggang sa bandang 3:00 ng hapon. Ako lang ang nagpasok ng eunuch upang buksan ang pinto. Maaga pa kayo, dalawang ito. Kakalabas ko lang sa pinto. Agad na tumayo ng tuwid ang dalawa. Ang mga papuri na lumabas sa kanilang bibig ay puno ng paggalang. Walang bahid ng pagwawalang bahala. Hindi maaga, hindi maaga. Kakadating lang din namin. Isang karangalan para sa amin na matawag ng inyong kamahalan. Sa totoo lang, alam ko na kanina pa na nandito sila. Sadyang pinabayaan ko sila ng 3 oras. Bilang isang banal, iginagalang ko ang emperador. Wala akong obligasyong pakitumuhan ang mga mataas na opisyal na ito. Wala akong kaalaman sa isip ng emperador. Ngunit alam ko ang isang katotohanan. Kung masyado mong palalakasin ang iyong mga tauhan, sila'y magiging mapaghimagsik. Dahil dito, tinawag ko ang 2 tao. Hindi ito upang ayusin ang mga maliliit na bagay sa korte. Ito ay para lamang sa pagtupad ng mga tungkulin ng sistema. Agad siyang nagtanong, matagal na silang nakatira sa Imperial Capital. Kilala ba nila ang silangang bahagi ng lungsod? Sa 3 oras na ito, si Zhao Wenyuan. Naghanda na ng maraming usapan. Hindi niya inasahan na tanungin ko ito. Nakita si Gu Pauyon na nagtitimpi at nagbubulag-bulagan. Bilang isang chancellor, kailangan niyang magpanggap na walang alam at sumagot. Agad siyang nagsalita ng walang tigil tungkol sa kalakaran ng mga mangangalakal sa silangang bahagi. Mga plano sa pamamahala ng buwis. Mga mahahabang talumpati tungkol sa politika. Nalinito ako sa sinasabi niya. Hindi ko siya pinutol. Matagal na siyang nananatili sa posisyon. Dahil sa pagtitiwala ng nakaraang emperador. Siyempre, may tunay siyang kakayahan. Itong mahahabang talumpati niya ay para ipakita ang katapatan niya sa akin. Panatilihin ang iyong posisyon. Nakikita ni Gu Pauyon sa tabi ang sitwasyon, mas lalong nababahala. Takot na baka ako ang unang magbukas ng usapin laban sa kanya. Gumagawa ng lahat ng paraan para magpakitang gilas. Ayoko nang makinig sa mga palasak na usapan sa palasyo. Biglang pinutol ko. Kung ganito nga. Sige, kayong dalawa, samahan niyo ako sa lungsod sa silangan ngayon. Nagtinginan sa isa't isa. Nangungulila ang mga mata. Ngunit hindi matapang magtanong. Kailangan lang yumuko at sumagot. Kung gusto mong sundin ang utos, kailangan kong sumunod. At kaya kong mag-utos ng ganito kalaya. Dahil sa lakas ng isang banal na estado. Ang lakas na ito ay sapat upang ipaalala sa lahat ng mga ministro ang kanilang katayuan. Ang silangan ng kabisera ay palaging masigla. Ang mga gusali ay matatayo. Ang mga kalye ay masigla. Ito ang aking unang pagdating dito. Noong nakaraan, ako'y nananatili sa palasyo at nag-aaral. Alam kong malalim ang tubig sa kabisera. Hindi ako nais makialam sa mga alitan. Ngunit narito ako ngayon.
Para lang makahanap ng dalawang pamilyar na tao na magdadala sa akin. Para mas madaling matapos ang misyon. Madali lang ang misyon ko. Kailangan kong makahanap ng isang cultivator sa gitnang yugto ng opening meridians para parusahan. Ngunit sa mundong ito, ang mga cultivator ay hindi nagpapagana ng kanilang mga meridians. Kaya hindi mo makikita ang kanilang antas ng kasanayan. Naglibot ako ng matagal. Walang kahit isang anak ng mayayamang nagkakagulo ang nakita ko. Hindi ito katulad ng mga bulong-bulungan sa palasyo na sobrang mayabang at mapang-api. Kaya't nagpa siya akong diretsong magtanong. Saan sa silangan ng lungsod ang maraming monghe? Sa wakas, nakuha ni Gupoyon ang pagkakataong magpakitang gilas. Agad siyang yumuko at sumagot. At sinadyang binago ang tawag niya. Isinasaalang-alang ang aking pagkakakilanlan bilang isang lihim na bisita. Bumalik, Ginoo, may ilang paaralan ng labanan sa silangan ng kabisera. Na nagpalago ng maraming mahuhusay na talento para sa ating dinastya. Maraming mga cultivator sa lugar na yon. Bilang pinuno ng mga mandirigma, pamilyar na siya sa mga usaping kaugnay ng mundo ng pagsasanay. At sa likod ng mga eksena, nagpadala siya ng mas maraming mga lihim na gwardiya kumpara sa panahon ng nakaraang emperador. Lahat ng mga alitan at gulo sa daan ay naayos na ng maaga. Baka sakaling makatagpo ako ng kahit kaunting abala. Dahil dito, matagal na akong naglibot ngunit hindi nakatagpo ng tamang target. At napansin ko na ang kakaiba. Katatapos ko lang dumaan sa Treasure Pavilion. Sakto, narinig kong nagtatalo ang mga monghe sa loob. Ngunit pagdating ko, tila napakapayapa. Magkaakbay ang dalawang tao. Walang anumang salungatan. Tumingin muli ang lahat sa mga mata ni Gupoyon nang may pagdududa. Agad kong naintindihan ang dahilan. Agad akong huminto. Sa isang payak na tono. Tinanong ko kung kaninong mga tauhan ang mga lihim na gwardiya sa loob ng tindahan. Agad na lumuhod sina Zhao Wenyuan at Gupoyon. Si Gupoyon ay pawis na pawis. Agad siyang umamin na ang inyong lingkod ay nasasakupan ng inyong kaharian. Naiintindihan ko na. Hindi nakapagtataka na naging maayos ang lahat. Dahil siya mismo ang nag-ayos ng lahat ng problema. Upang makumpleto ang misyon, kailangan munang palayasin siya. Agad siyang nagsalita dahil alam mo na ako'y nagkukubli. Ang gusto kong makita ay ang tunay na mapa. Ano ang kaibahan ng ginagawa mo sa panlilin lang sa akin? Bumalik ka sa bahay at magmuni-muni ng 3 araw. Huwag lalabas. Si Gupoyon ay parang nakatanggap ng malaking biyaya. Agad siyang nagpasalamat. Kasama na rin ang pag-alis ng lahat ng mga lihim na gwardiya. Tumingin ako kay Zhao Wenyuan. Tinanong siya kung may mga tao siyang inatasan. Napakamatalino ni Zhao Wenyuan. Agad niyang sinabi na siya ay isang opisyal. Mayroon lamang siyang ilang mga matandang katulong. Wala talagang kakayahan na mag-ayos ng mga gwardiya. Dahil dito, tumigil na ako. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Si Zhao Wenyuan ay masigasig na nagpakilala sa mga tanawin sa paligid. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa harap ng Starfire Combat Academy. Ang akademyang ito ay ang nangungunang institusyon ng dinastya. Napakalaki ng itsura. Kahit noong panahon ng nakaraang emperador na si Qianlong, dito siya nag-aral. Matagal na naglakbay. Nakahanda na ako sa ambush. Kasama si Zhao Wenyuan, pumunta kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Mabilis ang mga kamay ng waiter. Sa masusing pagtingin, may ilang antas ng kasanayan. Nalaman ko na siya ay estudyante ng akademya nang makipag-usap ako sa kanya. Nagtatrabaho siya dito para makatulong sa pamilya. Talagang hinahangaan ko ang mga anak ng mahihirap na nagsusumikap. Talaga namang kahanga-hanga. Nag-order ako ng chives ng walang pag-isip. Nang nasa kalagitnaan na ako ng pagkain, bigla kong naisip na matagal na akong nakatira sa loob ng palasyo. Wala akong nakagawian na magdala ng pera. Luminga kay Zhao Wenyuan at nagtanong, may dala ka bang pera? Wala, sabi ni Zhao Wenyuan. Hindi rin siya nagdadala ng pera. Isang hari at kanyang ministro. Hindi man lang makabuo ng pambili ng pagkain. Agad na naging sobrang awkward ang sitwasyon. Naisa na naming tumayo. Muling tahimik na umupo ulit sa pwesto. Nang wala nang magawa, isang batang babae ang diretsyo na umupo sa tabi ko. Ang babae ay maganda ang itsura. May bahagyang pilit na malambing sa kanyang mga mata at kilay. Suot ang malalim na lila na damit, na hindi bagay sa kanyang kabataang katawan. Kitang-kita na nagpapanggap lang siya. Siyang kusang nakipag-usap ng malambing sa binatang ito ay medyo pamilyar. Bihira ka bang pumunta sa aming lugar? Wala akong gana makipagpalitan ng salita. Diretso na lang, kung may kailangan ka, sabihin mo na. Agad na nawala ang kanyang pang-akit. Nagpakita ng kaunting pagkabahala. Nagpakilala bilang Lin Yue, isang estudyante ng Xinghu Combat Academy. Uminom siya at nagsalita tungkol sa kanyang karanasan. Isa siyang henyo mula sa mahirap na pamilya. Nang makapasok sa prestihiyosong universidad, doon niya lang nalaman na maraming henyo. Nahihirapan siyang makamit ang mga resulta. Ngunit pinilit siya ng mga tao mula sa Ministry of Rights na makipag-ugnayan kay Chen Rong. Naging abala siya. Pinipilit siyang magpakasal sa pamilya Chen bilang pangalawang asawa. Ang elite dinner ng akademya ngayong gabi. Ako'y nagbigay ng banta. Hindi siya handang makipagkompromiso. Nakita ang aking marangyang kasuotan. Parang ako'y mula sa royal na pamilya. Kaya't nais niyang gamitin ako bilang panangga. Matapos kong marinig, tanong ko, bakit ako? Katatapos ko lang tingnan ang kasuotan ng binata. Mukhang siya'y anak ng royal na pamilya, di ba? Ganoon pala. Ngunit tama ang iyong paghuhusga. Talagang ako ay mula sa mahalikang pamilya. Agad na natuwa si Lin Yue. Mabilis siyang humiling ng tulong sa akin. Sabi ko, dapat mong malaman. Kapag humihingi ka ng tulong, kailangan mong magbayad ng halaga. Namula ang kanyang mukha. At mahinang sumagot. Ngunit ako'y gumiti at nagsabi. Ito ang sinabi mo. Bayaran mo lang ang gasto sa pagkain. Nagtaka si Lin Yue, na malinaw na hindi niya inasahan na ganito lang kadali. Agad niyang binayaran ang halaga ng pagkain. Kaya't isinama ako ni Zhao Wenyuan patungo sa tahanan ng salusalo. Ang lugar ng salusalo ay tahanan ng kagawaran ng seremonya. Dumarating na ang dilim. Liwanag ang bumabalot sa tahanan.
Ang salu-salong ito ay orihinal na isang pagtitipon ng mga piling estudyante ng Akademya ng Labanan. Ngunit sa katotohanan, naging pagkakataon ito para sa mga opisyal ng kagawaran ng seremonya na pahintulutan ang kanilang mga anak na mang-api sa mga estudyante. Maraming mga anak ng mayayamang pamilya ang walang takot na nang-aaway sa mga estudyante. Ang mga opisyal sa lugar ay nagbingi-bingihan. Ang mga estudyante ay napipilitang tiisin ang lahat. Tinitignan ko ang kaguluhan. Sa aking kalooban, ako'y hindi nasisiyahan. Ang mga estudyanteng ito ay dapat na kinabukasan ng dinastya. Ngunit sila'y pinapahirapan ng ganito. Talagang nakakatawa. Lumapit ang mga kaibigan ni Lin Yue. Nakita ang aking kakaibang karisma. Nagsimula silang magbiro at ipinakilala ang kanilang sarili bilang Li Chen. Nagsimula akong makipag-chat sa mga estudyante. Unti-unti nilang iniwan ang kanilang pagkamahiyain at naglabas ng kanilang mga hinaing. Nagreklamo tungkol sa mga anak ng mayayaman na umaagaw ng mga mapagkukunan para sa pag-aaral. At walang habas na inaapi ang mga estudyante. Pati na ang mga estudyanteng babae. Agad akong nagbigay ng babala. Basta't maglakas loob silang lumapit. Sino mang lumapit, tatamaan ko. Akala ng lahat ay nagbibiro lang ako. Hindi nagtagal. Si Chen Jai ay dahan-dahang lumapit. Ang taong ito ay maputla ang mukha. At may mga bag sa ilalim ng mata. Mukhang lasing at lasing ang itsura. Diretsong hindi ako pinapansin. Nilalapit kay Lin Yue at pinipilit. Sobrang arogante. Hindi na ako nag-aksaya ng salita. Isang sipa ang pinatalsik ko siya. Basag ang mga tasa at pinggan. Nabuhos ang inumin at likido. Naging gulo ang buong lugar. Ako'y tinulungan ng iba. Nagsusuka ng dugo at galit na sumigaw, mahalaga ba ang inyong royal na pamilya? Kaya ba ng mga anak ng royal na basta na lang manakit? Tumango ako at sumagot, ano kung mahalaga ang royal? Ako'y nagalit at nagdinit-ngit. Agad akong nagpadala ng tao para tawagin ang kanyang ama, si Chen Rong. Si Lin Yue at ang iba ay nag-aalala at nabuguluhan. Agad niyang sinabi sa akin na si Chen Rong ay kabilang sa pagsasagawa ng seremonya sa kagawaran ng ritual. Napaka-protekto sa anak. Pero hindi ako alintana. Gusto ko lang makita kung gaano kalalim ang kaguluhan sa kagawaran ng ritual. Sa hindi magtatagal, mabilis na dumating si Chen Rong. May matinding otoridad, malakas na sigaw. Sino ang nananakit dito? Magpakatino kayo dito. Wala na akong ibang sasabihin. Itinaas ang kamay at direktang pinukol siya ng palo. Malakas ang palo na yon. Halos mapatay nitong isang opisyal na nasa 60 taon. Nagulat at galit si Chen Rong. Sigaw na parang anak niya ang sinasabi. Sabi ko lang, maaari bang magsalita ka ng ibang paraan? Nabalitaan ko na ang sinabi nito. Sabi ni Chen Rong. Bukas ng umaga, ipapadala niya ang ministro ng serbisyo sa akin para magpaliwanag. Nakakatawa lang sa akin. Sino ang nasa ilalim ng palasyo? Na nagsasampa ng reklamo laban sa akin. Natatakot si Lin Yue kaya agad niyang pinayuhan akong tumakas. Pero tinapik ko lang ang kamay niya ng kalmado. Gusto lang maghintay ng isang kilalang tao na makikilala ako. Hindi nagtagal. Malakas na inihayag ng mga gwardya ang pagdating ng kalihim ng kagawaran ng seremonya. Kalihim ng kagawaran ng seremonya. Dumadaan si kalihim ng dahan-dahan. Lahat ng tao sa paligid ay yumuko at nagbigay galang. Agad na lumapit si Chen Rong at nagreklamo. Mukhang madilim ang mukha ni Yan Hai. Lumapit sa akin at tila handang magalit. Ngunit sa susunod na segundo, bigla siyang lumuhod. Malakas na sinabi, mahal na hari, ang inyong lingkod ay narito sa tabi ng dagat. Sa isang pagyuko, biglang nanahimik ang buong lugar. Lahat ay sabay-sabay na lumuhod sa lupa. Sumisigaw ng narito po, mahal na hari. Si Lin Yue ay labis na nagulat at nanigas. Hindi niya akalain na ang kanyang piniling panangga ay ganito. Siyang tunay na banal. Nalaman ng emperador na si Chen Rong ang aking pagkatao. Agad siyang nahimatay sa takot. Ako naman ay natakot na nagdumi at napaluhod sa lupa. Nawala ang aking kaluluwa. Ang aking katawan ay napuno ng kapangyarihan ng tagumpay. Agad na lumaganap sa buong tahanan. Ang lahat ay natakot at hindi makatingin ng taas. Pagkatapos ay pinalitan niya at malamig na nagtanong, wala ka bang tunay na kapangyarihan? Nanginginig ang buong katawan si Yang Hai. Agad siyang sumagot. Itinuro ko uli ang mga kabataang mayayabang sa loob. Paano nakapasok ang mga ito? Biglang naintindihan ni Yang Hai ang aking galit. Agad niyang inutusan na arestuhin lahat ng mga magulo at mayayabang. Kasama na ang kanilang mga ama, tanggalin sa posisyon at imbestigahan. Siya sa atin ang lahat ng mga kasalanan. Lalo na ang parusahan sina Chen Rong at ang kanyang anak. Agad kong pinakalma ang mga estudyante sa lugar. Dahil sila ay mga piling tao ng dinastya. Maaari silang magpahayag ng kanilang saloobin. Anumang kahilingan, ay maaaring iparating sa baybayin. Hindi na kailangang magtiis at manahimik. Ang Yan Hai ay nakatagpo ng pangyayaring ito. Nalubos na nagpaalam sa mga alitan ng partido. At muling tinanggap ang orihinal na layunin bilang opisyal. Na nakatuon sa pag-record at paghawak ng mga hinaing ng mga estudyante. Hindi na muling makikisangkot sa mga katiwalian. Bigla kong naisip si Zhao Wenyuan na naharang ng mga gwardya sa labas ng pinto. Agad kong inutusan si Yan Hai na salubungin siya. Nang dumating si Yan Hai sa pinto, sa kanya lamang nalaman. Yung alipin na nahuli ay ang punong ministro ng kasalukuyang panahon. Pinagsisigawan ni Zhao Wenyuan ng publiko, kaya't napilitan siyang magpasensya at magpakumbaba. Sa pagtatapos ng hapunan, ipinaalam ko sa mga mag-aaral na madalas akong babalik sa paaralan upang magmasid. Minsan ay magbibigay din ako ng mga payo sa kanilang pag-aaral. Biglang naging masigla ang lahat ng mag-aaral. Puno ng pagmamahal para sa akin. Pagkatapos ng salu-salo, pinalibutan ako ng mga masigasig na estudyante. Hindi makapasok si Lin Yue. Kailangan lang niyang tingnan ang aking likuran mula sa malayo. May halo-halong damdamin sa kanyang mukha. Lumapit ang kanyang kaibigan sa tabi. At nagmakaawa kay Yue na may lungkot sa mukha. Bakit hindi mo na ipagpasa ang pagkakataon? Narinig ko na ang ating bagong emperador ay kakababa pa lang ng trono. Wala pa nga siyang mga consort.
Maliwanag na ang sinasabi ay nagtutulak sa kanya na kumapit sa kanyang ninuno upang makamit ang karangyaan at magandang kinabukasan. Agad na nagbago ang anyo ni Lin Yue. Sa seryosong tono, sinabi niyang hindi dapat ganito ang usapan. Ang kanyang kamahalan ay nasa lihim na pagbisita lamang. Nakasalubong ko siya nang hindi sinasadya. Tinulungan akong lutasin ang problema. Sabay na pinabuti ang ating kapaligiran sa pagsasanay. Pinaangat ang benepisyo ng akademya. Sa tingin ko, ang kailangan nating gawin ay hindi mag-isip ng buong araw tungkol sa pag-akyat sa kapangyarihan, kundi magpursige sa pagsasanay. Upang sa hinaharap ay makapag-ambag tayo. Mag-ambag para sa dinastyang Qianshi. Hindi nasasayang ang pagtuturo ng hari sa amin. May sariling kamalayan na siya. Alam na alam niyang walang halong pagdududa ang tingin ko sa kanya. Hindi niya pinapangarap ang mga bagay na walang katotohanan. Naabot niya ang kasalukuyang kalagayan. Lahat dahil sa kanyang malinaw na pag-isip. Nang makita ito ng mga dalaga, muling naguguluhan. Tanong, bakit ka nakatayo dito na para bang walang ginagawa? Si Lin Yue ay humihikbi, nais ko lang isipin. Ang utang na loob ng kanyang kamahalan ay hindi pa natutumbasan. Nawala sa salita ang kausap. Wala nang ibang sinabi. Pagkatapos ng salu-salo, ang bagong emperador ay nagsimula ng reforma sa kagawaran ng seremonya. Tungkol sa mga estudyante ng pagtatanggol na akademya, mabilis na kumalat sa Starfire Battle Academy. Ang problema ng mga pasaway na bully na matagal nang nakakaabala sa akademya. Lubusang nalutas. May mas marami pang resources sa pagsasanay na ipapamahagi. Bumalik ang sigla ng akademya. Maraming mga elite na estudyante. Ang itinuturing akong panghabang buhay na inspirasyon. Lahat ay nagpapasalamat sa kabutihan ng hari. Ngunit nang ako ay bumalik sa kanyang silid tulugan, biglang nawawala ang magandang pakiramdam. Nakatingin sa panel ng sistema. Nakangisi ang noo. Di mapigilang magtanong. Ano, hindi mo pa rin itinuturing na nagawa ko ang aking tungkulin? Hayag kong tinuruan si Chen Rong at ang kanyang anak. Si Chen Zhen ay nag-aral pa sa Battle Academy. Paano niya hindi maabot ang mga pangangailangan ng misyon? Biglang umalinggaw ang mekanikal na tunog ng sistema. Walang anumang pagkakataon para makipag-usap. Sa pagsusuri, ang dalawang natalo ng host ay may lakas na. Nasa pinnacle ng condensation realm at wala pang lakasan. Hindi natalo ng host ang isang cultivator sa middle key refining. Kaya hindi maiproseso ang misyon. Nabigla ako at hindi makasagot. Ang kondisyon ng nascent soul ay mas mataas kaysa sa opening meridian. Sobrang bagal ng sistema. Kahit mas mataas o mas mababa, hindi pa rin pwede. Sa lakas ng aking santong antas, madali lang makipaglaban sa mga top tier na kalaban. Pero sadyang naghahanap ako ng isang maliit na tao sa kalagitnaan ng opening meridian. At nagkaroon pa ako ng problema. Mabuti na lang at sapat ang natitirang oras para sa misyon. Kailangan kong planuhin na maglaan ng oras para muling pumunta sa silangan ng lungsod ng mag-isa. Nagmumuni-muni. Noong nakaraan, masyado akong naging kapansin-pansin kasama ang mga tauhan. Nilinis na ng mga tagapagtanggol ang lugar ng maaga. Ang mga nagkakagulo ay mukhang kailangan lamang na magtago ng pagkatao at mag-isa na pumunta upang makahanap ng tamang target. Ngunit ang sistemang ito ay labis na humihingi. Ano ang nakatago sa likod nito? Hindi ko rin agad maunawaan. Kinabukasan sa umaga, nakaanyos pa rin ako na parang hindi pagising. Ngunit ang mga opisyal sa ibaba ay tila lahat ay tense. Ang atmosfera sa korte ay wala na ang ingay at gulo ng kahapon. Ang General Gupoyon ay pinarusahan ng 3 araw na pag-isa. Ang Emperatrice ay hindi dumalo sa pulong dahil sa sakit. Naiwan na lamang ang punong ministro na si Zhao Wenyuan na nakaupo sa tabi, na may mahinahong anyo, na mahirap tukuyin ang mga tingin ng lahat ng opisyal, na nakatutok sa akin, na maingat na sinusuri ang bawat galaw ko. Sa oras ng pulong, mabilis na lumakad si Yanhai, ang ministro ng seremonya, at inabot ang makapal na listahan ng investigasyon. Ang mga kasalanan ng mga opisyal sa Ministry of Rights na sangkot kahapon, na ipaliwanag ng detalyado. Kabilang na pati ang usapin ni Chen Rong sa Yiking King Li na sangkot sa maliit na kalokohan, na ipaliwanag na rin. Ayoko ng isa-isang suriin. Diretsong utusan ko na parusahan silang lahat ng mahigpit. Agad na naintindihan ni Han Sean ang ibig kong sabihin. Yung mga opisyal na sangkot na dati lang nakukulong. Lahat ay nausig at ipinadala sa pagmimina. Pagkatapos ay isa-isang nagulat ang mga opisyal tungkol sa mga gawain ng gobyerno. Ang mga palasyo ay na-renovate at ang mga daan ay naayos, nagulat ang mga lokal na pamahalaan. Isang malaking tambak ng mga maliliit at komplikadong gawain ang naipon. Nakapagpabigat ng ulo ang mga ito sa akin. Pakiramdam ko, mas mahirap maging emperador kaysa sa magpakatatag sa pagninilay. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang ibang mga prinsipe ay nag-agawan para sa posisyong ito. Nais nila ang posisyong ito. Diretso na tayong magtakda ng mga alituntunin. Ang mga maliliit na bagay ay ipagkatiwala sa mga opisyal para talakayin at ayusin. Para sa mga mahalagang bagay, humingi tayo ng opinyon kay Zhao Wenyuan. Sundin lang ang mga umiiral na batas ng Estado. Kailangan lang ng aking huling pagsang-ayon. Nasa kalagitnaan na ng pulong ng korte. Biglang mabilis na lumabas ang kalihim ng digmaan. May bigat ang kanyang tinig. Umabot sa buong bulwagan. Ipinapaabot ko, mahal na hari. Nakatanggap ang inyong lingkod ng agarang ulat mula sa hangganan. Ang ikatlong prinsipe ay may balak na maghimagsik sa hangganan. Kahapon ay nag-alsa na siya. Ang malaking hukbo ay papunta na sa imperial na lungsod. Delikado ang sitwasyon. Umaasa akong makakagawa ng desisyon ang mahal na hari ng maaga. Biglang naging tahimik ang dambana. Nagkatinginan ang mga opisyal. Punong-puno ng gulat ang kanilang mga mata. Hindi sila nagulat na nag-aplas ang ikatlong prinsipe. Nabigla sila na sinubukan niyang labanan ang banal na emperador na si Jing. Para kang nagsusugal sa sariling buhay. Dahil pagkatapos ng balita mula sa border, walang nakakaalam sa buong palasyo. Matagal nang natanggap ng ikatlong prinsipe ang balita tungkol sa aking pagpapakita ng paggalang sa mga banal. Agad siyang nag-utos na bawiin ang mga tropa pabalik sa hangganan.
Dito nagsimula ang kaguluhan sa maling impormasyon. Maraming usapan sa likod ng mga opisyal. Noong nakaraan, ang ikalawang prinsipe ay nakikipaglaban lamang para sa posisyon sa korte. Wala siyang aktwal na hakbang na naglunsad ng digmaan. Wala akong balak na usisayin ito. Ngunit ang ikatlong prinsipe ay nagdala ng mga sundalo mula sa hangganan ng walang pahintulot. Huwag galawin ang hangganan ng pamahalaan. Hindi makakaiwas sa parusa. Malinaw sa akin ang lahat. Ang kalihim ng digmaan ay tiwala ng emperatris. Malinaw na siya ang nagmamanipula sa likod ng lahat. Nais niyang gamitin ang sitwasyon ng ikatlong prinsipe upang ilagay ako sa mahirap na kalagayan. At siya ay makikinabang mula rito. Sobrang tuso si Zhao Wenyuan. Biglang naintindihan ang sekreto sa likod nito. Noon ay sinuportahan niya akong maghari. Dahil lang sa tingin niya ay walang partido o pinanggalingan ako. Isang madaling kontrolin na pounds. Nang malaman niyang nasa santong antas ako, agad siyang nagbago ng isip. Buong puso niyang nais maging tapat na ministro at magligtas. Alam niyang napakalaki ng ambisyon ng Reyna Mother. Kahit na lihim na natuklasan, na may kaugnayan ang pamilya ng emperatris sa mga natitira ng nakaraang dinastya. Ngunit walang sapat na ebidensya. Hindi makapagpahayag. Ngayon, nais lamang niyang mahigpit na yakapin ang aking malaking puno. Upang matatag na mapanatili ang kanyang posisyon bilang punong ministro. Malinaw na ito ay isang patibong na itinakda ng emperatris. Na pinipilit akong harapin ang ikatlong prinsipe. Kung hindi, mawawalan ng kapangyarihan ang emperador. Talagang kailangan ng kumilos at magsagawa ng masusing pagsisiyasat. At sakto namang nahulog sa patibong ng reyna. Nakapagyaw ako. Nagsalita ako ng walang pakialam kung talagang gusto ni ikatlong anak na magrebelde. Kaya't ikaw na ang humuli sa ikatlong anak. Ang mga salitang ito ay naguluhan ang kalihim ng digmaan. Isa lamang siyang opisyal na sibil. Hindi man lang ako natatakot na makipaglaban sa mga sundalong border. Mas lalong hindi ako matapang na harapin ang estado ng banal. Agad kong naisip na magpaliwanag at magpaliwanag. Kaagad na sinunggaban ni Zhao Wenyuan ang pagkakataon. Sa malumanay na boses, pinagsabihan niya, bakit? Hindi ka ba nagbabalak na labagin ang utos? Isang malaking paratang na hindi paggalang sa utos ang nakabitin. Biglang nagpanik ang ministro ng kagawaran ng digmaan. Kailangan lang talagang magpakatatag at tumanggap ng utos. Balak kong umalis sa korte at agad na hanapin ang emperatris para humingi ng payo. Nang makita ito ng mga opisyal, nawala ang kanilang dating pagkabalisa. Lahat sila ay tiyak sa kanilang puso. Dahil sa akin, ang banal na emperador ay nasa kanyang trono. Ang rebelyon ng ikatlong prinsipe ay hindi makakapagpasiklab ng anumang alon. May ilan pang naghihintay. Paano nagwagi ang ikatlong prinsipe sa kanyang kabagsakan? Malapit na ang tanghali. Sa wakas nakauwi na ako mula sa palasyo. Nakahina ako ng maluwag. Diretso sa kanyang silid para kumain. Kakain na sana. Sa labas, ang eunuch ay malakas na nag-anunsyo na dumating ang Empress Dowager. Tumingin ako pataas. Ang emperatris ay nakasuot ng marangyang damit. May kasamang kasanayan sa kanyang mga mata. Ang natatanging alindog ng isang babae. Malumanay na sinabi, mukhang hindi tamang oras ang pagdating ko. Hindi ko ba kayo naabala sa pagkain, mahal na hari? Pagkatapos ay ipinagtabuyan ang mga tao sa paligid. At isinara ang pinto ng tindahan. Malinaw na may mga pribadong usapan silang nais talakayin. Ayaw ipaalam. Kumakain ako ng hotpot na ako mismo ang nagluto. Ang pulang langis sa kawali ay umaagos. Ang amoy ay napakasarap. Nakita kong ayaw niyang isara ang pinto. Nagsalita ako na kumakain ako ng hotpot. Hindi ka ba naiinitan sa pagsasara ng pinto? Hindi siya sumagot. Umupo ka ng diretsyo sa tabi ko. Ngunit ang tingin niya ay nakatuon sa mga sangkap na nagsusumamo sa kumukulong sabaw. Nang may pagkamangha, tanong niya, Haring Bato. Ano ito? Bakit may bula pa? Ito ay tinatawag na hotpot. Kinuha ko ang isang piraso ng karne ng yak mula sa Snowland. Ipinakita ko sa kanya upang mas maingat niyang tingnan. Ang sabaw ng hotpot na ito ay ang ika-14 na henerasyon na aking masusing pinag-aralan. Ang mga sangkap na ginamit ay mga pambihirang bagay mula sa Hilaga. Hindi lang ito masarap sa panlasa. Nakakapagpalakas pa ng kakayahan. Tumingin ang emperatris sa mga hiwa ng karne. Nilunok niya ang kanyang laway. Nagkunwari siyang nag-aatubili na tumanggi. Paano naman siya makakahiya? Nang pagkakataon, inabot ko siya ng tulong. Medyo marami ang mga sangkap na inihanda ngayon. Baka hindi maubos. Sayang naman kung itatapon. Agad na sinang-ayunan ng emperatris. Walang problema, itapon na ang pag-aalinlangan. Dahil kung ganito ang sinabi ng kanyang kamahalan. Kaya tutulungan ko ang kanyang kamahalan na kumain ng kaunti. Huwag sayangin ang pagkain. Sa ilalim ng aking gabay, sinubukan ng emperatris ang unang kagat. Agad siyang nahulog sa lasa ng hotpot. Lubos na nakalimutan ang tunay na layunin ng paglalakbay. Habang kumakain, lalo siyang nakaramdam ng init. Kaya't nagpaluwag siya ng kanyang damit. Nagsimula na siyang kumain ng masagana. Medyo lumobo ang tiyan ko sa isang pagkain. Halos naubos na ang buong kaldero ng pagkain. Hanggang sa nagsalita na ako at pinaalalahanan si emperatris. Hindi ka pupunta dito para lang kumain, di ba? Biglang naalala niya. Naisip niya ang mahalagang bagay. Maingat na tanong niya sa panahon na ikaw ay prinsipe. Mayroon ka bang minamahal? Ako ay tapat at diretsyo sa punto. Agad na sinamantala ng emperatris ang pagkakataon. Inilabas ang matagal ng planong-plano, malaki, mula nang ikaw ay naipangako. Dapat sana ay nagsimula ng magparami ng mas maaga. Para sa dugo ng angkan ng emperador. Habang sinasabi ito, kinuha niya mula sa manggas ang isang listahan ng 10 tao. Sa listahan, 8 sa kanila ay mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan. May 2 babae na may mataas na katayuan at malamig na personalidad. Na tila pinapayagan akong pumili ng libre. Ngunit sa katotohanan ay may mga lihim na plano. Na pinipilit akong pumili sa kanya. Tinanong ng reyna ang kanyang mahal na hari na may ngiti. Hindi ko alam kung sino ang iyong pinili, mahal na hari. Maari ko silang ipatawag sa palasyo. Diretso kong inilagay ang listahan sa aking manggas.
Medyo nagulat ang Emperatrice. Agad niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin ng emperador. Lahat ay dapat ipatawag sa palasyo. Sabi ko ng malamig, ibig kong sabihin isa-isa. Hindi naman ako tao na walang pagnanasa. 10 taon ng masusing pagsasanay upang maabot ang antas ng banal. At hindi inaasahang umakyat sa trono bilang emperador. Natural lang na mag-enjoy. Ayoko nang makialam sa mga alitan sa korte. Basta't ang mga opisyal ay sumusunod sa kanilang tungkulin. Kapag tinamaan ang aking hangganan, isasara ko ang isang mata at bubuksan ang isa. Sa wakas, ang ganap na kapangyarihan ay nasa harapan. Walang sinuman ang makakapagpabago nito. Ang kaayusang ito ng Emperatrice ay hindi ko tinanggihan. Kung talagang nais niya akong saktan, mas mabuti pang siya na lang ang dumating. Nang makita ako ng Emperatrice, sinimulan niyang ipakilala. Isa-isa ang mga tao sa talaan. Itinuturo ang isa sa mga pangalan. Na may mahinahong tinig, sinabing mahal na emperador. Ang taong ito ay si Chu Ruoyan. Siya ang panganay na anak ng kilalang pamilya ng Chu sa kabisera. Isa siya sa 2 pinakamagaling sa kabisera. Magaling din ang talento at lakas niya. Ayoko nang makinig pa sa background niya. Diretso na tayo sa desisyon. Sige, siya na lang. Pupunta muna ako sa opisina ng hari para mag-review ng mga sulat. Sabihin niyo sa akin kapag dumating na ang tao. Sabi lang, tumayo na siya at nagtungo sa Imperial Study para harapin ang mga nakasiksik na memorials. Sa kabilang banda, nang malaman ng pamilya Chu na tinawag si Chu Ruoyan ng hari, agad na nag-alsa ang buong pamilya. Ang pinuno ng pamilya at ang matandang patriarch ay labis na nasasabik at hindi makapaniwala. Alam nilang ito na ang pagkakataon para sa pag-angat ng pamilya Chu. Isang napakagandang oportunidad para maging isang nangungunang pamilya. Si Chu Ruoyan bilang isa sa 2 pinakakilalang babae sa Imperial Capital. Napakaganda. Kahanga-hanga ang talento. Sa edad na mahigit 20, umabot na sa gitnang antas ng Dongsu. Siyang sinundan ng napakaraming tagahanga. Kabilang dito, ang mga anak ng mga maharlika na sina Liu Hao, ang naluging anak ng pamilya na si Xiaoming, at ang anak ng mayamang pamilya na si Wuqi na pinakakilala sa lahat. Nang malaman na si Chu Ruoyan ay tatawagin sa palasyo ng balita, agad na naghanap si Liu Hao ng isang hindi magandang dahilan. At mabilis na umalis sa tahanan ng pamilya Chu. Tingnan nyo, hindi na maaga ang oras. Naghihintay pa ang nanay ko sa bahay para kumain. Uunahan ko na. Sumunod din si Wuqi, na nagsabi na kailangan niyang maghatid ng bagay sa ninuno ng pamilya. Nagmamadaling tumakas. Takot na mahawa kahit kaunti sa gulo. Tanging si Xiaoming lang ang nanatili sa lugar. Matamis ang tingin niya kay Chu Ruoyan. Ruoyan, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Magpapasya ako ng paraan. Naramdaman ni Chu Ruoyan ang konting kilig. Ngunit puno rin ito ng pagkadismaya. Bahagyang napabuntong hininga, pero ano naman ang magagawa mo? Si Xiaoming ay pumikit at nagpatibay ng loob. Matatag na pangako. Bigyan mo ako ng 7 araw. Sa oras na yon, dadalhin kita palabas. Si Chu Ruoyan ay mahina ang boses na nagpapaalala. Pero narinig ko na, ang hari ay nasa antas ng banal. Si Xiaoming ay hindi natatakot kahit kaunti. At matatag na sumagot. Ano ang halaga ng pagiging santo? Hindi ako natatakot. Si Chu Ruoyan, na nasa kalagayan ng santo, ay nagdududa. Alam niyang hindi basta-basta si Xiaoming. Muling lumaban ng higit sa kanyang antas. May isang misteryosong guro na hindi kailanman nagpapakita sa likod niya. Marahil talagang may paraan upang makaalis. Kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Lumiko siya upang ihanda ang kasuotan para sa pagharap sa hari. Sa kaibuturan, puno siya ng pagtutol sa planong ito. Ayaw niyang maging ibon na nakulong sa malalim na palasyo. Matapos umalis si Xiaoming, agad siyang naghanap ng tahimik na kalye. Nagpasok siya ng espiritu sa kanyang kwintas. Tahimik na pagtawag. Guro, mas mabuti na ba ang iyong sugat? Mula sa kwintas, mabilis na umabot ang isang matandang boses. Direktang pumasok sa kanyang isipan. Alam na ng matanda ang mga pangyayari. Huwag kang mag-alala, disipulo. Si Xiaoming ay naggangalit. At puno ng hindi pagkakasundo na sinabi. Ang hari na iyon ay isang puppet. Wala siyang karapatan kay Ruoyan. Kami ni Ruoyan ang tunay na pag-ibig. Ang boses ng matanda ay mayabang na tila nakatingin sa lahat. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sinuportahan ko ang iyong desisyon. Ang babaeng iyon ay may espesyal na katawan. Makakatulong ito sa iyong pagsasanay sa hinaharap. Dahil sa tunay na nagmamahalan kayo. Kaya't kunin mo na. Labing tuwa si Xiaoming. Agad na nagtanong ng plano. Tapat na sinabi ng matanda. Kailangan lamang ng 7 araw na pahinga. Upang makabawi siya. Sa panahong iyon, mataas ang langit at malayo ang emperador, walang sinuman. Nagsimula si Xiaoming na magplano ng ruta ng pagtakas. Na tanging iniisip ay dalhin si Chu Ruoyan sa malayo. Samantala, isang payat at eleganteng anino ang dahan-dahang pumasok sa silid ng emperador. Ang gintong sinulid ay nahuhulog. Ang kanyang anyo ay kaakit-akit. Siya ay si Chu Ruoyan na inutusan na makipagkita sa emperador. Sa labas ng palasyo, ang buong pamilya ng Chu ay nagtipon. Pati ang matandang ninuno ay personal na dumating. Walang sinuman ang tinawag. Kaya't nag-aalala silang naghihintay sa labas ng palasyo. Ang pinuno ng pamilya Chu ay labis na nag-aalala. Nang makita ang mabagal na hakbang ni Chu Ruoyan, nais pa sanang itulak siya papasok sa palasyo. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang asawang babae. Tahimik na nagpapaalala na ito ay palasyo ng emperador. Dapat maging angkop ang mga salita at kilos. Kaya't pinigilan ng pinuno ng pamilya ang kanyang pag-aalburuto. Ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng kaba at kasabikan. Ngayon, umaasa ang pamilya sa pagpasok ni Chu Ruoyan sa palasyo upang makamit ang magandang kinabukasan. Alam ng pinuno ng pamilya ito ng malinaw. Walang impress ang bagong emperor. Malaki ang posibilidad na ang pag-imbita kay Chu Ruoyan sa palasyo ay tungkol sa pagiging concubine. Matagal nang nagplano siya ng lihim sa mga eunuch. Nagsalita ang tagapamagitan ng maganda sa harap ng emperatrice. Umaasa lamang na makapagpatuloy si Chu Ruoyan sa palasyo. Nang pumasok si Chu Ruoyan sa palasyo, puno ng pagtutol ang kanyang mukha. Walang pag-asa sa buhay.
Ginugol ang lahat ng lakas sa pagsasanay. Ngunit sa huli, hindi pa rin nakaligtas. Sa kapalaran bilang kasangkapan ng pamilya para sa kasal. Lahat sa palasyo ay nagpaparamdam sa kanya ng lamig at bigat. Ang natitirang kaunting init sa kanyang puso ay nagmumula lamang sa pangako ni Xiao Ming na dadalhin siya palayo. Ang nag-akay na dalaga ng palasyo ay tumanggap ng kabutihan mula sa pamilya Chu. At maingat na ipinaliwanag ang mga alituntunin ng palasyo. Ngunit magulo ang isip ni Chu Ruoyan. Wala siyang naintindihan kahit isang salita. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nakarating siya sa pintuan ng silid ng emperador. Ganap siyang estranghero sa akin. Maging may kaunting takot. Alam niyang hindi niya ako dapat galitin. Kung hindi, ang buong pamilya niya ay madadamay. Pilit siyang umiti ng bahagya. Pagkatapos ipaalam ng mga dalagang bayan. Pumasok pa siya sa silid ng emperador. Tumingin ako sa kanya ng mabilis. Tunay na kahanga-hanga ang itsura ni Churuyan. Itim na buhok na parang bumabagsak na talon. Malinaw na lila ang mga mata. Maputi ang balat. Suot ang piniling kasuotan na nagpapaganda sa kanyang hubog. Sa araw-araw, mahigpit siyang nagkukubli sa harap ng mga manliligaw. Ngunit ngayon, ang suot niyang ito ay naglalahad ng kanyang mga kagalingan. Mukhang sinadya talaga ng pamilya Chu na ipadala siya rito. Akala nila na kapag nakita ko siya, magpapakita ako ng labis na paghanga. Pero ang totoo, punong-puno ako ng pagkainis. Pero kalmado lang akong nagsabi na abala pa ako. Umupo ka muna kahit saan. Lubos siyang nagulat sa naging reaksyon ko. Tuminala siya at tumingin sa akin. At bigla siyang natigilan sa kinatatayuan niya. Napakagwapong mukha niya. Malalim ang mga mata at kilay. May dalang malakas na kapangyarihan ng dragon. Parang may usok ng engkanto na paligid. Parang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Yung mga naghangad noon na makuha siya. Kung ikukumpara sa akin, hindi kailanman mapapantayan. Nakatayo siya ng walang kibo. Wala nang naunang pagtutol. Tanging ang pusong puno ng gulat at kuryosidad na lamang. Tahimik na nakatayo sa gilid. Nanonood habang ako'y nag-aayos ng mga dokumento. Hindi ko siya sinasadya na baliwalain. Sapagkat ang mga dokumento ay masyadong marami. Walang oras para magpalingon. Nakatayo siya ng kalahating oras. May narinig na mga hakbang sa labas ng silid. Ang dumating ay si General Gopoyon. Nakilala sa bayan bilang Diyos ng digmaan. Isang matapang na mandirigma na hinahangaan ni Churuoyan. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay puno ng putik. Pagpasok niya, agad siyang lumuhod sa aking harapan. Walang natira sa kanyang dating kapangyarihan. Ang laki ng pagkakaiba. Napatitig si Churuoyan ng gulat. Napalingon ako sa putik sa kanyang katawan. Basta nagsabi lang ako, anong nangyari sa'yo? Nakaluhod si Gopoyon sa lupa. Bumaba siya at sagot, hindi ba't pinagbawalan tayo ng hari na lumabas ng 3 araw? Nagtatanim lang ako ng gulay sa bahay. Hindi ba't narinig ko ang utos ng hari na tawagin ako? Agad siyang tumakbo papunta rito. Tinaasan ko siya ng kilay at mumiti. Nagreklamo ka ba sa akin? Takot na takot si Gopoyon at agad na nagpatira pa. Sabi niya nang may takot, hindi po. Anong kailangan ng inyong kamahalan sa akin? Hinaplos ko ang aking baba. Tanong ko nang walang emosyon kung may nangyaring masama sa prinsipe. Ikaw ba ang responsable sa kanyang seguridad? Pagkatapos sabihin yon, biglang tumulo ang malamig na pawis ni Gopoyon. Agad siyang nagmakaawa. Ipinaliwanag na 1 linggo bago nangyari ang insidente sa prinsipe. Inutusan na niyang alisin ang kanyang mga lihim na gwardiya. Buong buhay niyang sinunod ang pamilya Li. Walang balak na magtaksil. Patuloy na nagkukwento tungkol sa mga nakaraang tagumpay. Nakakainis na pakinggan. Mas mabuting putulin na lang siya. Tinanong ko lang naman, umuwi ka na muna. Nagsisimula ng tumayo si Gopoyon. Sinabi ko ulit, sandali lang. May kailangan pa ba ang inyong majestad? Ipinagbabawal sa loob ng 7 araw. Mukhang walang magawa si Gopoyon. Alam niyang galit ako. Pero hindi rin siya makapangahas na tumutol. Matapos magpasalamat, nanginginig siyang umalis. Tinitigan ko ang kanyang paalis na likod. Nagsalita ang doktor ng bulungan, mga matanda talaga, mga eksperto. At ipinagpatuloy ang pagsusuri ng mga sulat. Ang eksenang ito ay ganap na nagbago ng pananaw ni Churuoyan. May mga usap-usapan sa labas na ako ay isang puppet emperor. Nakakalungkot na kahit si Gopoyon, isang mataas na opisyal, ay natatakot sa akin. Hindi ako kasing walang kakayahan gaya ng sinasabi ng iba. Hindi nagtagal. Pumasok si Prinsipe Jing An Lilongyu, na siya ring aking tiyuhin sa silid ng emperador. Umaasa siyang makikinabang sa kanyang dugong royal. May kaunting ligaya sa kanyang mukha. Diretso kong inihagis ang isang ulat sa kanyang harapan. Sinabi ko, Prinsipe Jing An, nakasulat dito na kamakailan ay pinabayaan mo ang iyong mga nasasakupan na nakawin ang mga lupain ng mga magsasaka. Huwag mong sabihin hindi mo alam ah. Si Lilongyu ay nagkunwaring kalmado. Sinubukan niyang lokohin ang hari. Tungkol sa bagay na ito, talagang wala akong kaalaman. Marahil ay kumikilos ng walang pahintulot ang mga tao sa ibaba. Babalik ako at tiyak na magiging mahigpit sa kanilang disiplinahin. Pinikit ko ng bahagya ang aking mga mata. Ang tono ko ay may di maikakailang otoridad. Sa tingin ko, nagnanakaw ang iyong mga tauhan ng mga mabubuting lupa ng mga mamamayan. Walang lupa ang mga mamamayan upang taniman ng pagkain. Kung hindi sila mabusog, tiyak na magkakaroon sila ng rebelyon. Hindi mo ba talaga ito nakikita? O sinasadya mo lang ito? Gusto mo akong parusahan? Si Lilongyu ay biglang nagmukhang walang buhay. Bumagsak siya sa lupa. Nanginginig ang boses habang humihingi ng tawad sa emperador. Hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Tiyak na parurusahan ko ang aking mga tauhan. Ibalik ang lahat ng sinamsam na magandang lupa. Magbigay ng kabayaran sa mga naapektuhang magsasaka. Pakiusap, maawa ka, mahal na emperador. Wala akong gana makipagtalo sa kanya. Malumanay na utos. Wala rin akong gana makipag-usap sa iyo. Maraming nangyayari kamakailan. Patawarin na kita sa pagkakataong ito. Sige, parusahan kita ng 1 taon na sahod. At gawin mo ang mga bagay na ipinangako mo sa loob ng 3 araw. Bibigyan ko ng oras ang sarili ko para tingnan ito. Kung mahuhuli kita, na nagmamalabis ka, huwag mong sisihin ako kung wala akong awa.
Mabilis kang umalis, Lilong Yu, parang nakatanggap ng biyaya. At magpasalamat ka ng paulit-ulit. Nagmamadaling tumakbo palabas. Muli akong bumubulong ng mga puna. Isa't isa'y mas mahusay mag-arte. Patuloy na humahawak ng mga usaping pampolitika. Ilang mataas na opisyal ang nanginginig sa harap ko. Nakatagilid at nakikinig. Nakatutok si Churuoyan sa lahat. Ang paggalang at paghanga niya sa akin ay lalong tumitindi. Wala nang bahid ng pagtutol. Ako'y nagtrabaho ng halos 3 oras. Bago ko binaba ang aking mga dokumento. Tumingin sa tabi kay Churuoyan. Nagpakita ng isang ngiti ng pasensya. Pasensya na at hinintay kita ng ganito katagal. Biglang nawala sa sarili si Churuoyan. Namula ang pisngi. Agad na nagwawagayway ng kamay. Nang hihintakutan, sumagot ng hindi na nakokonsensya, hindi. Haring, huwag mong sabihin yan. Mayroon kang mga gawain na kailangang gawin. Na kahit abala ka, nakuha mong maglaan ng oras para makita ang isang mamamayan. Iyon ay isang karangalan para sa akin. Kung sakaling wala kang oras ngayon, maaaring mag-anyaya ako sa ibang oras anumang oras. Nais ko sanang makipag-usap sa kanya sa labas. Upang mas makilala siya. Sa huli, ang pagpili ng asawa ay hindi lamang dapat nakabatay sa hitsura at ugali. Mahalaga rin ang kanyang pagkatao. Ngunit ang punong ebidensya na si Ginoong Kui ay pumasok na may dalang maraming nakabinbing mga dokumento. Agad na bumagsak ang aking kasiyahan. Nakita ni Churuoyan ang sitwasyon. Matalinong nagsalita, mahal na hari. Mas mabuti pa ring unahin ang mga usaping pambansa. Kung hindi po kayo magagalit, nandito po ako upang makasama kayo sandali. Tumango ako bilang pagsangayon. Inutusan ang mga dalaga na ihanda ang tsaa at merienda. At muling nagpatuloy sa pagsusuri ng mga dokumento. Si Churuoyan ay nakaupo sa tabi. Tumingin sa mga bihirang pastry na dinala ng kusina. Punong-puno ng gulat. Kabilang dito ang Dragon Saliva Jade Cake, na isa sa mga bihirang paborito niya. Hindi nakatiis at kumain ng ilang piraso. Hindi sinasadyang nabasag ang tasa ng tsaa. Agad na lumuhod at humingi ng tawad. Hindi ko siya sinisi. Hayaan lang ang mga kasambahay na mag-ayos ng maayos. Muling maghatid ng tsaa at merienda. Tahimik lang siyang nanonood sa akin, nakatuon ang pansin sa aking seryosong mukha. Unti-unting lumalago ang magandang pakiramdam sa puso ko. Yung mga naghahabol sa akin noon, nag-agawan at nagsiselos. Sa harap ng aking mapanatag, marangal at may malasakit na postura. Naging sobrang bata at walang kwenta. Alam niya ng malinaw. Hindi kami magkapareho ng antas ng mga tao. Hanggang sa dapit hapon, nakatapos lang ako sa lahat ng mga usaping pampolitika. Inutusan ko ang kusina na maghanda ng pagkain. Kakain ako kasama siya. Sa hapag, sinadya kong makipag-usap ayon sa kanyang mga gusto. Magaan at masaya ang atmosfera. Walang anumang formalidad sa pagitan ng hari at mga nasasakupan. Matapos ang pagkain, mas lumapit ang pagitan naming dalawa. Unti-unting lumalapit ang dilim. Umakyat si Churuoyan upang magpaalam at umalis sa palasyo pabalik sa Chu bahay. Sa oras na yon, matagal nang naghihintay ang buong pamilya Chu. Ang pinuno ng pamilya at ang ina ay nakapalibot sa kanya, nagtatanong tungkol sa nangyari sa palasyo. Tapat na ikinuwento ni Churuoyan ang lahat. Sa kanyang mga salita, kitang-kita ang kanyang pag-amin at paghanga sa akin. Nakapagpahinga na ng kalahati ang puso ng pinuno ng pamilya Chu. Kakabalik lang ni Churuoyan sa kanyang bakuran. Biglang sumulpot si Xiaoming at hinadlangan ang kanyang daraanan. Nagtataka si Churuoyan at nagtanong, bakit ka nandito sa bahay ko? Nagkunwari si Xiaoming na seryoso. Lumihis ng tingin at umatras ng ilang hakbang. Sa malalim na boses, sinabi niya, Ruoyan, nandito ako para sabihin sa iyo ang magandang balita. Pinangako na ng guru ko na tutulungan niya kaming makalabas sa imperyo. Inaasahan niya na ako ay isang walang kwentang hari. Nang makita si Churuoyan na nakasuot ng magarbong damit, naramdaman ko na nilalait ko siya. Puno ng galit. Pinakiusapan niya na kailangang pigilan niya. Sa loob ng 7 araw, bago pa man magpaliwanag si Churuoyan, siya ay mabilis na umalis. Sa panahong iyon, si Churuoyan ay matagal nang may magandang pakiramdam sa akin. Saan pa ako makakapag-isip ng pagtakas? Balak ko lang na sa hinaharap ay kausapin si Xiaoming ng maayos. Kinabukasan ng umaga, si Churuoyan ay puno ng pag-asa na naghihintay sa aking tawag. Paulit-ulit na nagpapalit ng damit. Nababalisa sa kanyang makeup. Wala na ang dati niyang malamig at mayabang na anyo. Parang isang dalagang nahuhulog sa pag-ibig. Sa kabilang panig, nakadalo ako sa umagang pulong. Mabilis kong naasikaso ang ilang mga dokumento. Naalala ko na hindi ko pa natatapos ang bagong gawain ng sistema. Saktong nasa silangan ng lungsod ang pamilya Chu. Kaya't nagpa siya akong dalhin si Churuoyan kasama. Maaari siyang maging gabay. At maaari rin kaming magpatuloy sa pagbuo ng relasyon. Agad kong inutusan ng eunuko na ipatawag si Churuoyan. Hindi nagtagal, si Churuoyan na nakasuot ng maputing lilang damit, na may magandang katawan ay pumasok sa silid ng emperador. At lumuhod upang magbigay galang. Mahal na emperador, ako po ay narito. Ipinakita ko sa kanya na bumangon. Nagsalita ako, aking ma'am, ako ay pupunta sa silangan ng lungsod ngayon. Lumaki ka sa silangan ng lungsod mula pagkabata. Kaya't pamilyar ka sa sitwasyon doon. Si Churuoyan ay agad na humampa sa kanyang dibdib bilang sagot. Sabi na siya ay labis na pamilyar sa silangang bahagi ng lungsod. Nagbihis ako ng karaniwang damit. Itinago ang pagkakakilanlan. Naghanda ng pera. Isinama siya sa labas ng palasyo. Patungo sa silangang bahagi ng lungsod. Ang silangang bahagi ng lungsod ay puno ng mga mamahaling tindahan. Lahat ng tao rito ay mga makapangyarihan at mayayaman. Dinala ko si Churuoyan sa ni Chang Yuije. Itinuro ko ang isang damit at tinanong siya, gusto mo ba ito? Dahil sa kanyang pagkamahiyain. Umiling siya at sinabi na hindi niya gusto. Diretso akong nag-utos sa may-ari, narinig mo ba? Hindi gusto ng kaibigan ko ito. Maliban dito, iba pang lahat ay ipapak. Nagtaka ang may-ari at si Churuoyan. Wala akong pakialam. Binigyan ko ng bayad ang tseke. Pagkatapos, dinala ko siya sa Xilo Pavilion, Gold and Jade Full House at iba pang tindahan. Anumang bagay na tiningnan niya ng higit pa.
ay aking ipapak at bibilhin. Napaka-generous ng kanyang mga galaw. Talagang puno ng yaman at karangyaan. Si Churuoyan ay lubos na naantig sa aking estilo ng pagiging dominante. Tumaas ang kanyang simpatsya. Puno ng kasiyahan ang kanyang puso. At ang mga tao sa pamilya Chu ay namangha sa walang humpay na pagdating ng mga bihirang kalakal. Lahat sila ay labis na nagulat. Hindi makapaniwala sa nakikita. Habang si Churuoyan ay nalulugod. Sa dilim, dalawang anino ang nakatingin ng matindi sa atin. Nanginginig sa galit. May puot sa mukha. Malinaw na hindi siya natuwa sa akin. May masamang balak. Sa dilim, sina Liu Hao at Wookie ang dalawang iyon. Si Liu Hao bilang isa sa mga pangunahing anak ng mga maharlika sa kabisera. Noong nakaraan, siya ay nangingibabaw. Ngayon, sa harap ko, wala na siyang karapatang makipagsabayan. Punong-puno ng sama ng loob, walang mapagsabihan. Kailangan na lang niyang magtago sa sulok at manood. Si Wookie ay nasa katulad na sitwasyon. Ang dalawa ay hindi kailanman nagpapatalo sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng kaunting pagkakaunawaan sa kanilang kapalaran. Sinadyang pasiklab ni Wookie. Hindi ko inasahan na si Liu Hao ay talagang naglakas loob na lumapit sa amin. Na nagdulot sa kanya ng lihim na takot. Nais ko sanang dalhin si Churuoyan sa isang lugar para kumain. Ngunit si Liu Hao ay mabilis na lumapit. At natural na bumati kay Churuoyan, na ang tingin ay napadpad sa akin. Puno ng pagtatanong. Biglang nagpanik si Churuoyan. Takot na baka magpasikat siya at magulo. Natatakot na maapektuhan ng pamilya, hindi makapagsalita ng maayos. Ako ang bahagyang nagsalita upang magpaliwanag para sa kanya. Ang pangalan ko ay Li Chen. Kaibigan si Ruyan. Nagsimula si Liu Hao na nagulat. Agad na kumiti ng may kasiyahan. Sa tono na puno ng papuri. Ay si kapatid Li Chen pala. Masaya akong makilala ka. Sabi ko na nga ba, si Ruyan ay maganda tulad ng isang diwata. Paano makakapantay ang isang mortal? Sa pagkakataong makilala si kapatid Li ngayon, talagang kahanga-hanga. Talagang kayo ay isang perpektong pares. Nakakagaan ng loob ang marinig ang mga salitang ito. Ang unang impresyon ko sa kanya ay medyo maganda. Agad na nagpakilala si Liu Hao. Sabi niya siya ay anak ng angkan ng Liu. Sa buong oras, siya ay may magalang na tingin. Hindi siya makatingin sa akin ng tuwid. Kakaumpisa ko lang bilang hari. Naisip niyang alamin ang tungkol sa mga mayayamang pamilya sa kabisera. Kaya sumabay siya sa usapan. Nakita ni Liu Hao na pagkakataon, agad niyang sinamantala. Sabi niya na alam niya ang isang kilalang restoran na napakaganda ang reputasyon. Na gustong mag-host at mag-imbita. Binida niya ang mga espesyalidad ng restoran ng buong sigla. Matagumpay niyang naudyukan ako na pumunta sa Zuixianlu sa kabisera. Ang Zuixianlu ay para lamang sa mga mataas ang posisyon at mayayamang tao. Kilalang kilala sa kanilang espesyal na inumin at merienda. Si Liu Hao ay talagang nag-invest. Nais lamang niyang gamitin ang hapunang ito. Upang makipagkaibigan, sa likod ng mga eksena, si Wookie ay nagalit sa kanyang sarili sa pagiging mabagal. Agad siyang sumunod, gamit ang pagkakataon na bumati kay Liu Hao upang makalapit sa akin. Sa buong panahon ay sinadyang iwasan. Si Churuoyan na tanging layunin ay mapasaya. Pumasok sa Zuixianlu. Sobrang maalaga ang dalawa. Agad na binuksan ni Liu Hao ang pinto. Mabilis na tinulungan ako ni Wookie na ayusin ang upuan. Kakaiba lang ang pakiramdam ko, nauuhaw ako. Agad na pinuno ni Wookie ang baso ng espiritu. Nakatigil ang mga chopstick ko sa isang putahe. Agad na inutusan ni Liu Hao ang waiter na magdagdag ng pagkain. Kapag tinanong ko ang tungkol sa mga bagay sa imperial na lungsod, alam ng dalawa ang lahat at hindi nagkukulang. Tanging mga totoong salita ang sinasabi. Walang kahit kaunting pagtatago. Sa halip, iniwan si Churuoyan sa tabi. Talagang naging isang estranghero siya. Si Churuoyan ay galit at nababahala. Dito lang siya nakapag-isip na hindi naman pala sila nandito para magdulot ng gulo, kundi para makipag-ugnayan. Nagsimula akong makaramdam ng kirot sa puso. Kaya't nag-iisa na lang akong kumain ng tahimik. Hindi makasabat kahit isang salita. Pagkatapos ng 3 inuman, naiintindihan ko na. Sa 2 tao, medyo naintindihan ko na. Si Liu Haoxiu ay nasa huling yugto ng paglabag sa pusod. Ang angkan nila ay may makapangyarihang kasaysayan ng pakikidigma. Ngayon ay unti-unting humihina at walang kakaiba. Nasa maagang yugto ng pagbuo ng kakayahan. Anak siya ng pinuno ng kuta sa hangganan ng bayan. Ang dalawang ito ay maituturing ng mga kabataang talento sa kabisera. Ngunit kung ikukumpara sa aking antas, malayo ang agwat. Si Churuoyan ay hindi makatiis sa alak. Tumayo siya at umalis upang magbanyo. Agad na sinunggaban ni Liu Hao ang pagkakataon. Lumapit siya sa akin at bumulong, kapatid na Li Chen. Mayroon akong pinsan na babae. Napakaganda niya, talagang pambihira. Ang katawan niya, wala nang masabi. Bilog sa harap at likod. Kung gusto mo siya, kapatid na Li Chen, tiyak na ayusin ko ang bagay na ito para sa'yo. Hindi pa nagsasalita. Nabahala na si Wookie. Habang nag-aalok ng toys, bigla siyang nakialam, kapatid Li Chen. Tingnan mo ang ugali niya. Saan ba makakabuti ang kapatid niyang babae? Sa totoo lang, mayroon akong tiyahin na talagang napakaganda sa mundo. Nandyan pa rin ang kanyang alindog. Pero huwag kang mag-alala. Nasa silid pa rin ang tiyahin ko. Basta gusto mo, ipapadala ko ang tiyahin ko sa gabi. Agad silang nag-away at nagbabangayan. Mukhang mag-aaway na sila. Galit na sumigaw si Liu Hao at tinuro si Wookie, anong masama sa hitsura ko? Kahit na hindi ako gwapo, mas maganda ang pinsan ko kaysa sa tiyahin mo ng 100 beses. Uminit ang ulo ni Wookie. Agad siyang bumawi ng biro. Ang tiyahin ko ay hindi lang mas maganda kaysa sa ate mo ng 1,000 beses. Sa usaping katawan, walang laban ang ate mo na parang bata pa. Mukhang ilang araw ka nang hindi natamaan sa akin. Kung may Makati, dito lang. Sino nang matatakot sa'yo kung hindi ka pa mapapalo ng buong buo? Ako ang apelyido ko. Si Churuoyan ay saktong bumalik. Nakita niya ang isang eksena. Lubos siyang naguluhan. Hindi niya inasahan na sa isang saglit na paglayo niya, mag-aaway pa ang 2 tao dahil sa akin. Matagal ko nang nakikita na alam na nila ang tunay kong pagkakakilanlan.
Kaya't nagmamaganda lang sila ng todo. Pero hindi ko na lang pinapansin. Ipinaangat ko lang ang kamay, bahagyang pinisil. Isang di nakikitang puwersa ang kumalat. Biglang nawala ang kanilang galit. Hindi na sila nagsasalita ng walang galang. Unti-unting lumalapit ang dilim. Natapos na ang salu-salo. Agad na nagbayad si Liu Hao. Walang pagkakataon si Wookie. Nakuha na ng dalawa ang kanilang layunin. Nagmamadaling nagpaalam sa labas ng gusali. Hindi naglakas loob na makipagtalo. Bagamat may maliit na insidente ngayon, nasa isip ko pa rin ang hindi natapos na sistema ng gawain. Hindi ko masyadong pinansin. Nakatakdang ihatid si Chu Ruoyan pabalik sa Chu Mansion. Biglang may malakas na alon ng espiritual na kapangyarihan sa paligid. Sa aking matalas na pandama bilang isang banal na antas. Agad kong napansin na may mga makapangyarihan na nag-aaway sa mataong lugar. Ang lakas ng alon ay hindi bababa sa antas ng Liu He. Sa mataong kalye ng kabisera, ang ganitong asal ay talagang matapang at walang takot. Samantala, kakagaling lang ni Liu Hao mula sa Zuixianlo at hindi siya tumitigil sa pakikipagtalo. At nakainom na rin ng marami. Hindi niya napansin ang daraanan. Diretso siyang bumangga sa isang grupo ng mga taong nakasuot ng banyagang damit. Medyo mahina ang kapasidad ni Wookie sa pag-inom. At agad siyang bumagsak sa lupa. Si Liu Hao ay umatras ng ilang hakbang bago siya nakapagpigil sa sarili. Nakita nila agad na ang bawat isa ay isang noble mula sa hilagang Harindreyna. Malakas ang aura ng pamatay sa buong katawan. Kitang-kita na siya ay isang veterano sa maraming laban. Sa normal na araw, matagal nang nagsimula ang away nila. Ngayon, ayaw nilang magpasimula ng gulo. Inangat ni Liu Hao si Wookie at nais nang umalis. Pero hindi pumayag ang kabilang panig. Ang matangkad na lalaki na nangunguna ay malamig na tinawanan si Altais. Kayo bang mga tao ng Tianxia Wangchao? Ay ganito kabastos. Bumangga na nga, ayaw pang humingi ng tawad at gusto pang umalis. Si Liu Hao ay nagalit at agad na sumagot. Itong daang ito, sa inyo ba ginawa? Ano ka ba para turuan ako ng asal? Ang mga salitang ito ay talagang nagpasiklab kay Altai. Itinaas niya ang kamay at sumugod ng isang sipa. Ang makapangyarihang espiritu ay bumalot sa paligid. Ang mga tao ay nagsimulang umiwas. Biglang nagbago ang itsura ni Liu Hao Wookie. Agad niyang pinagana ang kanyang kapangyarihan upang makipaglaban. Doon niya napagtanto na ang kalaban ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Hindi talaga siya kalaban. Si Batad ay unang umatake kay Liu Hao. Si Altai ay direktang humarap kay Wookie. Ngunit sa ilang hakbang lang, natalo na si Wookie. Kitang-kita ang mapaminsalang palad na papalapit. Wala na siyang lakas para makaiwas. Nagmumukhang nawawalan ng pag-asa. Sa sandaling delikado na, ako'y bumaling at tumakbo sa harap ni Wookie. Isang kamay na mahigpit na niyayakap ang pulso ni Alte. Nang bahagyang pagpuwersa. Ang matinis na tunog ng buto na nabasag ay umalingaw-ngaw sa kalye. Kanina, ang sobrang aroganting aristokrato ng Wang. Biglang napaatras at napilitan na yumuko sa lupa dahil sa akin. Habang umuungol sa sakit, walang magawa upang makalaban. Lahat ng nakapaligid na tao ay nanonood ng walang imik. Agad na huminto si Liu Hao. Dali-daling lumapit sa akin at ipinaliwanag ang dahilan ng alitan. Napakasakit, ang mukha ay nakadilat sa sakit. Huwag kalimutang magbanta, ilabas mo na ang kamay mo. Ako ay isang tagapagsugo ng haring tahanan. Alam mo ba ang magiging kahihinatnan kung sasaktan mo ako? Ayoko nang makipagtalo. Bitawan mo na at aalis na kami. Akala ni Altai na natatakot ako sa kanyang katungkulan bilang tagapagsugo. Nangungopia siya sa kanyang kapatid na si Atad sa lihim. Balak kong pumunta bukas sa korte at dalhin siya. Pipilitin ang dinastyang Qianzhen na magpaliwanag. Unang dadalhin ko si Chu Ruoyan sa pintuan ng bahay ng Chu. Tumingin siya sa mga bihirang regalo sa buong bahay. Punong-puno ng saya ang kanyang mga mata. Pagpasok pa lang sa bahay, hinila na siya ng kanyang ina para tanungin ang mga plano. Masaya ang mag-ina. Ngunit si Chu Ruoyan ay bagong balik sa bakuran. Muling nagpakita si Xiaoming. Tinitignan ang buong bahay na puno ng hiyas. Akala niya na ginamit ko ang mga karaniwang bagay upang mapahiya siya. Ngumingiti ng matigas. Bago pa man makapagpaliwanag si Chu Ruoyan, iniwan niya ang isang pahayag na may 6 na araw pa. Makakakita ka na muli ng liwanag. Biglang naglaho. Naiwan si Chu Ruoyan na nagbubuntong hininga. Sa kabilang dako, nagbago si Liu Hao pagkatapos umuwi. Diretso siyang umupo sa tabi ng kanyang ama. Mahigpit ang disiplina sa pamilya Liu. Naisa nang magalit ng kanyang ama. Ngunit tahimik na sinabi ni Liu Hao, kaninang araw, inimbitahan ko ang emperador sa pagkain. Isang pangungusap lang at agad na nawala ang galit ng ama. Agad na nagtanong ng mga detalye. Ikinagagalak ni Liu Hao na makatagpo si Papa Pan ngayong araw. At nakipag-away sa mga aristokrat ng Wangting. Ibinunyag niya ang lahat ng tulong na ibinigay niya. Nabahala at natuwa ang ama. Palagi niyang pinupuri ang kanyang katalinuhan. At agad na nag-utos na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay laging nakaantabay. Nais nilang samantalahin ang pagkakataon upang maibalik ang karangalan ng Liu family sa palasyo. Tungkol sa hilagang Wangting. Punong-puno ng galit ang ama. Diretsong sinabing ang mga anak ni Liu sa laban ay hindi pwedeng matakot. Ang isang salita ay nagpasiklab sa dugo ni Liu Hao. Pagkatapos bumalik ni Wookie sa bahay, nabigla niyang nakasalubong ang tiyahin niyang si Wu Nancy na nagtatago mula sa kasal. Napakaganda ni Wu Nancy. Anak siya ng isang malakas na babae sa Tianyuan na nasa lungsod ng Huzhu. Naiinis sa pressure ng pamilya tungkol sa kasal. Dumating lang para lumapit sa kanya. Si Wookie ay umiinom at pinalalaki ang kwento tungkol sa aming pagkikita. At binanggit pa na ipakikilala ang tiyahin sa akin. Akala ni Wu Nancy ako ang sinasabing mangmang at walang kakayahang emperador. Napuno ng pagtutol. Hindi na nagbigay ng karagdagang paliwanag. Balak kong humanap ng pagkakataon para magkita silang dalawa sa hinaharap. Pagdating ng gabi, nagbasa ako ng mga lihim na ulat mula sa iba't ibang bansa sa aking silid. Partikular kong tiningnan ang impormasyon tungkol sa kaharian ng Snow Eagle sa Hilaga. Ang lahing ito ay nagpapahinga at umuunlad sa loob ng isang siglo. Ngayon ay muling bumangon. Madalas silang nagdudulot ng gulo sa hangganan. Naging malaking suliranin na ito para sa dinastya.
Ako'y lubos na nakatuon sa aking pagbabasa. Biglang pumasok ang emperatris na nakasuot ng bathrobe. Puno ng bango ang paligid. May mga kilos na tila sinasadya ang pagiging malapit. Nabuwal ang aking antok. May bahid ng pagkairita ang tono ng emperatris. Bakit ka nandito sa ganitong oras, may kailangan ka? Humahalakhak ang emperatris at umupo. Malambing na sinabi, tingnan mo ang sinasabi mo. Hindi ba pwedeng bumisita sa iyo ang aking pamilya kung wala namang problema? Sana may dahilan ka. Ibababa ko ang lihim na ulat. Magsalita ka ng tuwiran. Hindi rin magagalit ang emperatris. Una, tinanong niya ang aking opinyon tungkol kay Churuoyan. Sagot ko ng tapat, medyo maganda ang aking impresyon. Ngunit kaunti pa lamang ang aming pagsasama. Tumango ang emperatris, na nagpapakita ng pagsang-ayon sa aking nais. Pagkatapos ay sinabi ang tunay na dahilan, na nagtatanong siya tungkol sa recipe ng sabaw ng hotpot, na sinabing maraming beses na ginaya ng Imperial Kitchen, ngunit hindi nakuha ang orihinal na lasa. Natawa ako sa kawalang magawa. Kumuha ako ng pluma at sumulat ng isang pinagaan na recipe, na sinadyang bawasan ang anghang. Nakuha ng emperatris at parang nakuha ang kayamanan. Masaya siyang umalis. Tumingin ako sa kanyang likuran. Alam kong malalim ang iniisip ng emperatris na ito. Mukhang walang pakialam. Ngunit talagang may mga plano. Ngunit hawak ko ang ganap na kapangyarihan. Kaya't hindi ako natatakot. Kinabukasan ng umaga. Nagsimula ang umagang pulong sa tamang oras. Ang lahat ng mga opisyal at mandirigma ay nakatayo sa magkabilang panig. Sa aking kapangyarihan, lahat ay may seryosong anyo. Ang pangalawang kalihim ng kagawaran ng digmaan ang unang lumapit upang mag-ulat. Nalaman ng ikatlong prinsipe ang aking kapangyarihan. Agad siyang umatras ng mga sundalo noong nakaraang gabi. Hindi na muling magkakamali. Lahat ng mga opisyal ay nagbigay ng papuri. Hindi ko ito pinansin. Inutusan akong hulihin ang ministro ng digmaan para sa ikatlong prinsipe. Parang isang maliit na pag-ihilang ito. Agad na lumabas si ministro ng seremonya, si Yanhai. Nakapikit ang mga kamay. Malakas na nagulat ang iyong lingkod. Ang kalihim ng kagawaran ng seremonya, si Yanhai, ay may mahalagang bagay na ipapaabot sa emperador. Kamakailan sa Hilaga. Nagpadala ang kaharian ng mga sugo upang makipagkita sa kayo. Upang makipagpalitan ng maganda at maayos na ugnayan sa ating dinastya. At talakayin ang mga usaping pambansa. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa ugnayan ng dalawang bansa. Ako po ay dumating upang humingi ng pahintulot mula sa emperador. Kung dapat bang agad na ayusin ang pagbisita ng mga sugo. Matagal nang naghihintay sina Altay at Atad sa labas ng palasyo. Nainis si Atad. May makapal na benda sa kamay si Altay. Kagabi, diretso silang pumunta sa bahay ni Xiangshu ng ritual sa Coastal Mansion. Pinilit nilang idiin na sila ay nanakawan sa gitna ng mataong lugar. Nagsusumigaw na kung hindi nila mabibigyan ng paliwanag, ito ay isang lantad na provokasyon. Upang mapanatili ang katatagan ng dalawang bansa, ang Haring Snow Eagle sa Coastal ay pumayag. Naagarang magsasagawa ng investigasyon sa tunay na salarin. Ayon sa salaysay ng dalawa, akala niya ay mga karaniwang anak ng maharlika lamang ang gumawa ng karahasan. Ngunit ang dalawang sugo ng hari ngayon ay mayabang, na umaasang mapipilit nilang magbigay ng paliwanag ang dinastyang Chense, at nag-iisip pang humingi ng bayad sa mga gamot. Hindi nila inaasahang makakasagupa sila ng matinding hadlang. Hindi nagtagal. Tinawag ng mga tagapaglingkod ang dalawa upang dumalo sa korte. Sa buong daan, ang dalawa ay naglalakad na may taas ng dibdib. Na tila nagtatanghal ng kayabangan ng mga sugo ng mataas na dinastya. Na parang sila ay narito upang suriin ang mababang dinastya. Naganap na nakalimutan ang kahihiyan kahapon. Ngunit sa pagpasok nila sa malaking bulwagan at makita ang tao sa trono, ang dalawa ay biglang natigilan sa kanilang lugar. Na may maputlang mukha. Ito na nga ang taong pumutol sa pulso ni Altay kahapon. Siya pala ang bagong emperador ng Chense Dynasty. Biglang nagising si Altay. Naiintindihan na ang sinabi ng kausap kahapon na magkikita tayo sa ibang araw. Hindi ito takot, kundi talagang inasahan na nila na darating sila. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang siya ang kusang nagpadala sa kaparusahan. Ang kanyang kayabangan ay naglaho na. Ang kanyang presensya ay tila humina ng kalahati. Ang mga nakaupo sa buong palasyo, parehong mga opisyal at kawal, ay nakatingin sa dalawang sugo na nakasimangot. Lahat ay nagtataka. Si Ministro ng Serbisyo Sibil, si Yanhai. Akala niya na hindi alam kung paano magsimula ang dalawa. Agad silang tumayo. Iginagalang ang sarili at nagsalita, nagsusumamo sa hari. Kahapon, may isang tao na nagwala sa pampublikong lugar at sadyang binato ang sugo ng palasyo. Ang ganitong gawain ay labag sa ating bansa. Ako po ay taos-pusong nananawagan sa hari na parusahan ng mahigpit ang salarin. Upang maituwid ang pamahalaan. Iniisip niya lang ang pagpapakalma sa mga misyonero. At pagpapanatili ng seguridad sa hangganan. Takot na baka gamitin ito ng palasyo para magdulot ng kaguluhan. Parang hindi nila napapansin. Ang mga opisyal ay nagsasabi rin at nag-uusap. Sino sa mga anak ng mga marangal ang walang pakialam sa kabutihan? Tumingin ako sa mga tao sa loob ng palasyo. Na may ngiti sa aking labi. At dahan-dahang nagsalita. Alam mo ba kung bakit hindi sila makapagsalita? Tumaas ang presyon sa dibdib ni Yanhai. At naguguluhan siyang umiling. Agad akong nagbiro. Bawat salita ay malinaw na umabot sa buong bulwagan. Kahapon ay ako ang nagwagi. Ginoon ng mga ministro. Ano ang tingin niyo na nararapat na parusa para sa akin? Pagkasabi nito, agad na naguluhan ang buong bulwagan. Ang mga opisyal na kanina ay sumasang-ayon ay natakot at namutla. Ang mga kalaban sa baybayin ay lihim na natatawa. Agad na nanghina ang mga tao sa baybayin. At napaluhod sa lupa. Nanginginig ang boses. Patuloy na kumakaba. Ako'y nag-aalangan, hindi ko alam kung si Haring. Sana'y patawarin po ninyo ako. Humarap siya sa mga kapatid na Altay. Nanghihinayang at galit sa puso. Sinasabi nilang mga anak ng marangal na pamilya. Pero saktan pa rin niya ang emperador sa pamamagitan ng paninira. Nakatama ng 2 beses sa baril. Pakiramdam ko'y sobrang malas. Biglang naging seryoso ang atmosfera sa malaking bulwagan.
Pati si punong ministro Zhao Wenyuan ay hindi naglakas loob na makialam. Tahimik akong nagsalita, magbigay ng parusa, lumabas at sampalin ang sarili ng 100 beses. Kapag natapos na ang lahat, saka ka bumalik. Ang baybayin ay tila pinalaya. Patuloy na nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon. Agad siyang tumakbo palabas ng palasyo. Sa labas ng palasyo, mabilis na narinig ang malalakas na tunog ng sampal. Napakalakas ng tama. Takot na hindi ko marinig. Nang siya'y bumalik, ang buong mukha niya ay namaga na parang ulo ng baboy. Hindi na naglakas loob na magsalita pa. Malayo ang layuan ang dalawang sugo. Takot na muling makapagdulot ng gulo. Si Altai ang pinakamabilis na tumugon. Agad na hinila ang kanyang kapatid at yumuko ng malalim. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa daang taon na ang mga sugo ng kaharian ay nagbigay ng ganitong galang sa emperador ng Tianxi. Walang sinumang naglakas loob na banggitin ang nangyaring pananakit kahapon. Gusto lang ng mabilis na resulta. Ako'y malumanay na nagsalita, magpakatino ka na. Kung may sasabihin, sabihin mo na. Nagpakatatag si Altai. Agad na nagbago ng sinasabi. Seryosong sinabi, ako'y narito. Sa utos ng aming kagan. Nais na makipag-ugnayan sa dinastyang Tianxi. Pagtibayin ang magkaibigang relasyon ng dalawang bansa. Naway mapagkalooban po kayo ng inyong majestad. Naiintindihan nila ang puso ng civil at military. Lahat ay nakakaalam na si Wang Ping ay nais pakasalan si Prinsesa Liu Xining. Sapagkat siya ay isa sa dalawang pinakamatatag sa kabisera. Noong nakaraan, madalas na ginagamit ang kasal upang mapanatili ang kapayapaan sa hangganan. Para sa mga civil officials, ito ay isang magandang deal. Ngunit ang mga military officials ay hindi masaya. Ngunit tinanggap niya na rin ang ganitong kaugalian. Sa aking narinig, napatawa ako. Agad akong sumagot na walang problema. Kayo pa ang mas mainat na nag-isip, Kagan. Siguro alam niya nakakaupo ko lang. At walang kasambahay sa palasyo. Kaya niya naisip ang ganitong mungkahi. Hindi ko rin pwedeng tanggihan ang kanyang kabutihan. Huwag magpahina ang lahat. Agad akong nagsalita. Sa matibay na tono, ganito na lang. Narinig ko na marami kayong kapatid na babae, Kagan. Magbigay kayo sa akin ng 10 na hindi pa kasal. Kung kulang, pwede kayong kumuha mula sa mga kamag-anak ng hari. Sa wakas, tanging ang inyong mga kamag-anak ang makapagbibigay. Upang masiguro ang mas malapit na relasyon ng ating dalawang dinastya. Narinig ko na maraming mga bihasang tao sa hilagang tribo. Hindi naman ako humihingi ng marami. Kailangan lang ng bawat tribo ng 200 hanggang 500 magaganda. Para sa kasal, sapat na yon. Basta't hindi bababa sa 200. Kung gusto ninyo mas marami ay tatanggapin ko. Tungkol sa dote, hayaan niyong ihanda ng inyong khan ang 50,000 magagandang kabayo. 1 toneladang dekalidad na karne ng baka lang ang sapat. Itong pahayag ay ganap na nagpasindak sa buong palasyo, mga mandirigma at 2 kinatawan. Dati, si Wang Ping ang laging nanghihingi ng sobra. Sa Tianxi, humihingi ng yaman. Ngayon, ako naman ang nag-aatras at humihingi ng mas sobra pa. Mas malaki pa kaysa kay Wang Ping, ilang ulit pa. Ito ay isang pambihirang unang pagkakataon. Nagtatago ng pakamba ang mga opisyal sa plano. Ngunit ang mga militar ay lahat ng ngiti. Ang mga pinagdaraanan sa loob ng daang taon ay nawala. Si Altai ay natigilan sandali. Agad siyang nagsalita, mahal na hari. Sigurado akong mayroong hindi pagkakaintindihan. Ang sinasabi nating kasal. Hindi ba dapat ang prinsesa ng inyong kaharian ay pakasalan sa Hilaga? At sobra-sobra na ang hinihingi mo. Biglang nawala ang ngiti ko. Malupit ang tono ko. Yung buong katawan ko ay naglalabas ng matinding kapangyarihan. Hindi nyo man lang magawa ito. Tama bang makipag-ugnayan kayo sa akin? Alam ng hayop na dapat magpasalamat at magpasalamat. Gusto pa nilang ipakasal ang kapatid kong babae. Kayo ay nanggugulo sa akin. Agad na naapektuhan ang emosyon ng mga opisyal ng militar. Lahat ay nagalit na tumitig sa dalawang sugo. Ang kapaligiran sa malaking bulwagan ay puno ng tensyon. Natakot si Altai at hindi makapagpakatatag. Kailangan niyang sabihin ng mahina ang tungkol sa bagay na ito. Hayaan niyo kaming makipag-usap sa khan. Ano sa tingin niyo? Ipinakita ko ang aking kamay. Wala na akong gana na makipagtalo. Diretso kong inutusan ang mga tao na dalhin ang 2 sugo. At hintayin ang sagot. Isang sitwasyon ng diplomatikong hidwaan na tila mahirap. Ay naipasa ko sa pamamagitan ng ilang salita. Ang mga mata ng buong korte sa akin. Ay nagkaroon ng higit pang tunay na paggalang. Pagkatapos ng pulong. Dumarami na ang dilim ng gabi. Ang mga lihim na agos ng iba't ibang puwersa ay nagsisimula ng umusbong. Sa tahanan ng pamilya Chu sa gabi. Si Chu Ruoyan ay naglalakad-lakad sa kanyang silid. Punong-puno ng pagkalito ang kanyang isipan. Ngayon, siya ay may malalim na pagkagusto sa akin. Matagal na akong nawala ng balak na tumakas. Magpa siya. Ngayong gabi, kailangang sabihin kay Xiaoming ang lahat ng tapos na. Hindi na bibigyan ng pagkakataon na makipag-ugnayan pa. Nakahanda na ang mga sasabihin pang pagtanggi ng maaga. Takot lang siya na mag-overthink si Xiaoming. Pero hindi pa man dumating si Xiaoming. Sa halip, nauna pang dumating ang isang maikling sibat na pumasok sa bintana. Matatag na nakaturo sa pader. May nakatali na liham sa talim ng espada. Binuksan niya ito at tumingin. Sa papel ay may isang linya, alam kong nandito ka. Bawat araw ay isang pagsubok. Huwag mo rin akong masyadong isipin. Magkikita tayo sa loob ng 5 araw. Si Chu Ruoyan ay nagalit at walang magawa matapos basahin ito. Hindi talaga nakikinig si Xiaoming sa kanyang paliwanag. Sariling iniisip na siya ay pinabayaan sa palasyo. Ganito ang kanyang piniling hakbang. Magtatapos ito sa malaking gulo balang araw. Nagtatanong siya kung dapat ba niyang ipaalam sa akin ito ng maaga. Ngunit naisip niya, ako ay nasa posisyon ng tagumpay. Ang mga paraan ni Xiaoming ay hindi sapat. Kaya't pinigilan niya ang kanyang iniisip. Huwag lang sanang magpakamatalino si Xiaoming at magdulot ng gulo. Samantala, sa tahanan ni Wookie, tumingin si Gunanzi sa nakahandusay na puno ng pagod sa threshold. Tanong niya, bakit? Ang itsura mo parang wala kang gana. Si Wookie ay nakatungo at malungkot. Sumagot siya, wala naman. Ngunit hindi nakapag-antay sa taong nais hintayin.
kundi nakatagpo ng isang taong ayaw makita. Isang araw, sa katunayan, siya ay nakatunganga sa labas ng tahanan ng Chu mula umaga. Naghahangad na makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ni Chu Ruoyan. Hindi inaasahang nakatagpo siya ng kaparehong nag-aabang na si Liu Hao. Nagpakatatag ang dalawa at naghintay ng buong araw. Kahit anino ni Chu Ruoyan ay hindi nila nakita. Hindi alam na si Chu Ruoyan ay nahulaan na may nagbabantay. Kaya't sadyang umalis siya sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gilid. Siyempre, ang dalawa ay walang nakuha. Walang duda na nalaman na sa susunod na araw ay may 1-0 taong selebrasyon sa Yulu Academy. Dadaluhan ko ito ng personal. Agad na pumasok sa isip niya ang tiyahin na si Wu Nanzi. Naghahanap ng paraan upang hikayatin siyang sumama. Si Wu Nanzi ay talagang may paggalang sa banal na guro ng Yulu Academy. Medyo may narinig ako. Dagdag pa rito ang matigas na pagpilit ni Wookie. Sa huli, pumayag din siya na makasama bukas. Wala siyang kaalam-alam. At ito ay para itulak siya sa akin para sa pagkakataon. Sa loob ng palasyo, nang matapos ko ang mga natitirang gawain at bumalik, agad kong nakita ang isang magandang figura na nakahiga sa kama. Si ikasyam na prinsesa Listening. Palagi siyang bumibisita sa aking silid. Nawala na ang kanyang maayos na anyo bilang prinsesa. Naiwan na lamang ang ilang bahagi ng kanyang pagiging bata. Nang makita akong bumalik, nagmamadali siyang tumingin sa akin na may malambot na boses, "Kuya." Sa wakas, nakabalik ka na. Tumingin ako sa kanya na may nakangiting mukha. Sabi ng walang pakialam, "Wala akong magawa, ayaw ko ring bumalik. Pero marami pang gagawin bukas." Biglang lumapit si Listening na may masamang ngiti. At nagbigay pa ng nakakaakit na galaw ng kamay. Nagtanong kung ano na ang nangyari. Humikbi ako ng bahagya. Para itago ang kahihiyan. "Haha, hindi ganun kabilis. Pero mabilis na rin." Si Listening ay agad na humampas sa aking balikat. Sabi niya nang may kabigatan, "Kuya, kailangan mo pang magsikap. Si Prince sa iyong edad. Mayroon ng higit sa 1-0 mga concubine." Nang marinig ko yon, nag-rolling eyes ako. Noong mga panahong iyon, nagpunyagi ako upang maabot ang antas ng banal. Wala akong oras para isipin ang mga ito. Ngunit ang pagkamatay ng prinsipe ay puno pa rin ng mga katanungan hanggang ngayon. Ang pag-alis ng mga gwardiya ay mas lalo pang nakakagulat. Ngunit ang kagawaran ng mga parusa ay matagal nang nag-imbestiga ngunit walang progreso. Wala rin akong oras upang maglaan ng pansin dito. Nakita ni Listening ito. Agad siyang nagbigay ng magandang salita at lumihis ng usapan. Ipinapakita niya ang kanyang ginawa na Lego na maliit na palasyo. Naghihintay siya ng may pag-asa na purihin ko siya. Sumunod ako sa kanyang gusto at nagpasalamat ng ilang salita. Natuwa siya at ngumiti ng malapad. Buong puso siyang masaya. Habang nagkukwentuhan kami, biglang lumabas ang isang paalala mula sa matagal ng tahimik na system panel. Naramdaman ko ang isang kilabot sa puso ko. Agad na suriin. Binabati ang host sa pagkumpleto ng misyon. Pagsubok sa mas mataas na antas. Gantimpala, 1-0 piraso ng Champion Jingmai Reinforcement Pill. Misyon sa totoong buhay, mabangis na lihim na lugar. Kailangan ng host na magsikap na umangat sa gitnang yugto ng kaimay. At kailangan ring makakuha mula sa lihim na lugar sa labas ng isang piraso ng mataas na kalidad na kayamanan. Tunay na 6 na araw. Tinitignan ko ang mga gawain ng sistema. Hindi ko maiwasang mabigo. Nalaman ko na sa mga tao na naayos ko sa bundok ng kapalaran. May isa palang cultivator sa gitnang yugto ng pagbubukas ng meridian. Na aksidenteng natapos ang gawain. Ang gantimpala ng sistema na gamot na pambihira ay maituturing na napakarere. Ngunit para sa akin na nasa antas ng banal, wala itong silbi. Nakatutok ang aking mata sa tabi. Sa purong inosente na si Listening. At bigla akong nagkaroon ng ideya. Inabot ko ang kanyang pulso upang suriin. At natuklasan kong hindi siya kailanman nag-aral. Ang kanyang pundasyon ay kasing dalisay ng puting papel. At dahil sa kanyang pagsunod sa akin, siya ay isang napakahusay na potensyal na mag-aaral. Agad akong nagsalita, "Gusto mo bang maging isang banal?" Nagniningning ang mga mata ni Listening. Masiglang sinabi, "Kuya, ibinibigay mo ba sa akin ang lahat ng iyong pagsasanay? Pero huwag kang mag-alala, kuya. Kapag naging banal na ako, tiyak na marami akong ibabalik na mga harem para sa iyo." Wala akong masabi. Tumingin ka ba sa nobela at nalito? Sa antas ko, kahit kaunti lang na enerhiya ang ibigay ko sa iyo. Siguradong sasabog ang katawan mo. Kung hindi dahil sa huli mong sinabi, okay lang. Wala na akong gana na turuan ka. Agad kong ibinigay ang gantimpala ng sistema na Tianping Gumaidan, kasama ng natatanging kasanayan na Jiu Qianlong Maiju. Ituro niya ng mano-mano kung paano pasok ang enerhiya sa katawan para mapalakas ang mga meridian. Kahit na si Listening ay hindi masyadong interesado sa pag-aalaga sa espiritu. Pero iniisip niya na gusto niyang makasama ako ng mas matagal. Kaya't masigasig siyang nag-aaral. Pagising ko kinabukasan, nagulat ako agad. Sa isang magdamag, nakamit niya agad ang unang yugto ng pagbukas ng meridian. Napakagaling ng talento niya, sobrang nakakatakot. Kahit ang mga dating pinakamagaling na genius sa kabisera ay hindi makakatapat. Nais kong hikayatin siya na magpakatatag at dahan-dahang mag-ipon ng lakas. Magpatatag ng pundasyon. Ngunit naalala ko ang bilis ko noon na nakabasag sa loob ng 1-0 minuto. Para makapasok. Sa huli, isinubo ko na lang ang salita. Hinayaan ko na lang siyang sundan ang kanyang ritmo. Sa lumang maliit na bahay sa ikapitong singsing ng kabisera, si Xiaoming ay abala sa kanyang masigasig na pagsasanay. Ang malakas na espiritu ay nagbubuhos ng husto sa kanyang mga meridian. Malabo nang makalimutan ang kanyang pag-angat. Ang bilis niya sa kalagitnaan ng virtual realm ay kakaiba at mabilis. Ang naiwang kaluluwa ng banal sa kanyang kwintas ay nakatingin sa eksenang ito. Punong-puno ng damdamin. Sa wakas ay naunawaan na niya ang lihim ng kanyang disipulo. Si Xiaoming sa araw-araw ay nakalulugod sa kanyang mga love life. Mabagal ang progreso ng pagsasanay. Ngunit mula nang tawagin ko si Chu Ruoyan sa palasyo, punong-puno siya ng kahihiyan at hindi pagkakasundo. Ang bilis ng kanyang pagsasanay ay biglang tumaas ng ilang beses. Mas mabilis pa kaysa sa kanyang pinakamataas na antas.
Agad na nagbago ng isip ang natitirang kaluluwa. Noong una ay pumayag na tulungan siyang kumuha ng tao. Ngunit sa ngayon ay nag-isip na makipagtulungan. Ako at si Churuoyan, ginamit ang kahihiyan na ito para pilitin si Xiao Ming na magpursige sa kanyang pag-aaral. Sa huli, ang babae ay makakasagabal lang sa kanyang pag-akyat. Tanging ang matinding paghihirap ang makakapagpatuloy sa kanya sa tuktok. Ang mga malakas ay balang araw ay tutulungan siyang muling mabuhay. Hindi alam ni Xiao Ming na ang kanyang buong tiwala na master ay matagal nang nakalkula siya ng malinaw. Isang puso na itulak siya patungo sa landas ng matinding pagsasanay. Sa loob ng ilang araw, magiging sanhi ito ng sitwasyon kung saan lahat ay makikinabang. Maliban sa kanya na lubos na matatalo, kinabukasan ng umaga, ang sikat ng araw ay bumuhos sa Yondu Cloud Road Academy. Ang 10 taong pagdiriwang ay dumating ayon sa takdang panahon. Ang mga estudyante mula sa lahat ng dako ay nagtipon kasama ang mga dakilang iskolar. Mahalaga ang okasyon. Wala akong ganang makisali sa nakakapagod na umaga. Gamit ang dahilan ng pagdalo sa seremonya, nakatakas ako at sumakay sa karwahe ng emperador patungong paaralan. Sa daan, ang mga tao ay lumuhod. Ipinapakita ang karangyaan ng royal. Nang dumating ang karwahe sa pintuan ng paaralan, naghihintay na ang mga tao rito at sabik na humihinga ng malalim. Kahit ang matagal ng mayabang, na hindi kailanman nagpakumbaba, ang makapangyarihang Makata na si Yufuzi, ay talagang nagmadaling lumabas ng pintuan upang salubungin. Ang lahat ng naroroon ay labis na nagulat. Dahan-dahan akong bumaba mula sa karwahe, na walang anumang pagtatakip. Diretsong nagpakawala ng malawak na kapangyarihan ng isang banal, na yumanig sa buong lugar. Maliban kay Ginoong Yu, lahat ay lumuhod sa lupa. Ang lahat ng mata ay biglang nakatuon kay Ginoong Yu. Tinitignan niya ako na napapalibutan ng kapangyarihan ng dragon at ng banal na otoridad. Alam niyang kung hindi ako yumuko ngayon, ito ay tahasang paglapastangan sa kapangyarihan ng emperador. Sa harap ng ganitong labis na lakas, ang lahat ng kayabangan ng mga manunulat ay walang kahulugan. Nakatigil ng sandali. Sa wakas, lumuhod si Ginoong Yu, na may malalim na boses, manggagawa si Yuzong. Salamat sa pagdapo ng aking tuhod sa harap ng inyong kamahalan. Ganap na itinatag ang kapangyarihan ng emperador. Ngayon lamang naisip ng mga tao ng kaalaman sa buong mundo. Sa buong mundo, wala bang hari at mga ministro? Kahit gaano kataas ang kaalaman, kailangan pa rin igalang ang kapangyarihan ng emperador. Lumapit ako at bahagyang sumuporta. At tahimik na nagsalita, maging mahinahon. Pagkatapos ay naglakad papasok sa akademya. Si Ginoong Yu ay mainat na sumunod sa aking tabi. Wala na ang kanyang dating kayabangan. Sa gitna ng mga tao na nanonood, tumingin si Churuoyan sa akin na nakasuot ng dragon robe na may mataas na aura. Punong-puno ng paghanga. Si Liu Hao ay nakapasok sa paaralan sa pamamagitan ng koneksyon ng kanyang pamilya. Nais na makahanap ng pagkakataon upang makisama. Ngunit sa isang simpleng sinabi ko na mag-aral ka ng mabuti sa taong ito, umaasa akong makikita ang pangalan mo sa listahan. Naging walang masabi siya. Pagbalik niya, talagang nagsimula na siyang mag-aral ng mabuti. Si Wuki at Wunanzi ay naipit sa labas ng tao. Ramdam ni Wunanzi ang aking nangingibabaw na kapangyarihan. Nakapansin siya na ang aking presensya ay tila pamilyar. Nanghihinayang siya sa kanyang sarili. Ang mga matatalinong tao sa aklatan ay nag-aangkop sa sitwasyon. Isang-isa silang nag-aalay ng tula upang purihin ako. Ang eksena ay labis na masigla. Umakyat ako sa tore ng pagsusuri ng bituin. Nagsalita ng malakas sa harap ng libu-libong estudyante. Hinimok silang maghanda para sa pagsusulit, upang makuha ang mataas na marka. At sa hinaharap ay maglingkod sa bansa. Sabay-sabay na sumigaw ang mga estudyante ng mabuhay. Ang sigaw ay umabot sa langit. Hindi ako nagtagal. Dahil sa inspeksyon, dahan-dahan akong naglakad sa loob ng paaralan. Nakatayo na ang kapangyarihan ng emperador. At ayaw nang makipag-ayos ng labis na mga palamuti. Samantala, sa tahanan ng punong ministro, si Zhao Wenyuan ay tumingin sa impormasyong dinala ng kanyang mga tauhan, na may seryosong ekspresyon. Madalas ang galaw ng ikalawang prinsipe kamakailan. Iminungkahi ng kanyang mga tauhan na ipaalam sa akin. Ngunit tinanggihan ni Zhao Wenyuan ang mungkahi. Mabuti siyang nakakaalam ng tungkulin bilang isang tagapaglingkod. Ayaw kong magdulot ng abala sa mga tagapaglingkod. Kailangan lang nilang tumulong kapag kailangan ko. Huwag silang gumawa ng desisyon ng walang pahintulot. Ito rin ang kanyang sikreto kung bakit siya nananatiling matatag sa kanyang posisyon sa loob ng maraming taon. Sa gitnang bahagi ng dinastyang Qianse, ang Qianshen sect ay isang prestihiyosong sekta na may malalim na pundasyon. Ang pinuno, si Chen Xiangren, ay isang matatag na makapangyarihang tao sa antas ng banal. Siya rin ang guro ng ikalawang prinsipe na si Lixian. Nakatikim ng pagkatalo si Lixian sa akin. At umuwi siyang may panghihinayang sa kanyang sekta. Nais niyang humingi ng tulong sa guro upang ayusin ako. Ngunit ang guro ay nakasara sa kanyang silid ng 2 araw. At hindi pa rin tumutugon. Si Lixian ay labis na nag-aalala. Kaya't napilitan siyang humingi ng tulong kay Guro Yang at sa diwata na si Yulan. Nakita ni Lixian si Yulan Xianzi. Agad siyang yumuko at nagtanong sa guro. 2 araw na ito, bakit hindi pa bumabalik ang guro ko? Ang boses ni Yulan Xianzi ay mahinahon. Mahinang nagbigay ng payo. Ikaw talagang mainitin pa rin ang ulo mo. Ano bang itinuro sa iyo ng guro noon? Nagmamadali sa tagumpay. Sa huli, nagiging walang silbi ang lahat. Agad na nagreklamo si Lixian. Isinaysay ang hirap ng kanyang pakikibaka para sa trono. Mabait ang diyosa ng orkidyas. Sumang-ayon siyang tulungan siyang makumbinsi ang tao ng langit. Pumasok ang diyosa ng orkidya sa lihim na yungib ng tao ng langit. Matagal nang alam ng tao ng langit ang kanyang layunin. Tahimik na nagsalita. Siguro ay si Xiao ang humiling sa iyo, di ba? Tanong ng diwata ng orkidya na naguguluhan. Dahil alam mo na, bakit hindi mo siya bigyan ng katiyakan? Napansin ko na sa mga nakaraang araw, medyo hindi siya mapakali. Ngunit ang mga tao sa langit ay may ngiting misteryoso. Siyempre, tutulungan ko si Xiao. Hindi na yon. Naguguluhan ang diwata ng orkidya.
Iyan ay pagpatay sa hari. Dahan-dahang umiling si Ding Xiangren. Sino ang nagsabing gusto kong pumatay sa hari? Alam ng mga nakakakilala kay Ding Xiangren na siya ay may tiwala sa kanyang plano at handa na siyang kumilos. Masabik siya kaysa kanino man sa pag-akyat ni Lixian sa trono. Dahil si Lixian ay naging emperador, maayos siyang magiging guro ng dinastyang Qianse. Ganap na umabot sa tuktok ng katayuan. At ang Qianyan Shenzong ay tila mataas ang lipad. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang sekta ng mga tao na walang opisyal na katayuan. Kapag umakyat si Lixian sa trono, maaaring ganap na maging lehitimo ang sekta. Mas lalo niyang nararamdaman ang sukdulang kasiyahan na lampas pa sa kapangyarihan ng hari. Ang tukso na ito, kahit ang dati, na nadapa ng malaki si Yufu, ay nalululong dito. Hirap na hirap makaalis. Hinahayaan niyang mag-antala ng ilang araw. Hindi naman talaga siya nagdadalawang isip. Sa halip, kailangang kontrolin ang postura ni Lixian. Piliting siyang magmakaawa ng paulit-ulit para matandaan niya ng husto sa hinaharap, na ang trono ay ipinagkaloob sa kanya. At hindi dapat magpakita ng kahit kaunting pagkontra. Ganito pala. Sa ganitong paraan, mas magiging kapaki-pakinabang talaga ito sa aming sekta. Pagkarinig ni Yulan Xianzi, sa wakas, naintindihan niya ang tunay na diwa ng bagay. Alam niya na ang tao sa langit at sa tao sa lungsod ay may malalim na pakana. Walang tiyak na kasiguraduhan. Hindi siya gagamit ng padalos-dalos na hakbang, kahit na binabantayan niya si Lixian. Ngunit sa huli, inuuna pa rin ang kapakanan ng sekta. Ito ang tadhana ng mga disipulo ng sekta. Masaya kang alam mo yon. Kung ako ay direktang pumatay sa hari, sa huli, tiyak na ako ay magiging mapanira ang pangalan. Ang dapat nating gawin ay kontrolin ang bagong hari. Hayaan siyang kusang mag-akyat sa trono para sa batang prinsipe. Para maalala niya ang ating kabutihan. At hindi ako mapagbintangan ng masama. Di ba't isang perpektong solusyon? Ang galing ng planong ito, napakatakaw at matalim. Kahit na ang buong mundo ay nagdududa, hindi pa rin makakakuha ng kahit anong ebidensya. Lahat ng paninira ay mapupunta lamang kay Lixian. Wala itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang manipis na karayom. Ito ay isang ipinagbabawal na bagay na nakuha mula sa pagpatay sa mga dayuhang demonyo. Kailangan lamang itong ipasok sa katawan. At maaari ng ganap na kontrolin ang isip ng iba. Noong araw, ginamit ng mga dayuhang demonyo ang ito para kontrolin ang mga sagrado ng tao. Naglunsad ng lihim na pag-atake. Halos magdulot ng malaking sakuna. Ang mga dayuhang halimaw ay likas na bawal sa kontinente. Ngunit para sa isang malakas na tao tulad niya, basta walang nakakaalam, walang bawal. Ang mga patakaran ay para sa mga tulad nila na nagtakda nito. Upang may proseso siya, gumugol ako ng 20 taon. Nakatitig ang mga tao sa itaas sa pinong karayom sa aking kamay. Puno ng pagkahumaling ang aking mga mata. Sa mga taong ito ng pag-iisa, kalahating isip ko ay naubos sa karayom na ito ng pagkontrol sa puso. Bagamat hindi sang-ayon ng Diyosa ng Orchids sa ganitong mapanlinlang na paraan, nagmamalasakit siya sa sekta. Sa huli, pinili niyang magpasya na lang. Nakikita niya ang mukha ng langit at tao na pagod na pagod. Aktibong nagboluntaryong pumunta sa kabisera para makipaglaban. Akala ng lahat ay nasa tuktok siya ng kalawakan. Sa katunayan, matagal na siyang nakatago na nakalampas sa banal. Ang kanyang lakas ay lampas pa sa karaniwang banal. Ngunit upang hindi mapansin ng mga sekta at puwersa, patuloy siyang nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Nakita ng mga tao sa itaas. Agad na itinago ang kontrol na karayom. Seryosong ekspresyon, hindi ito dahil sa hindi kita pinagkakatiwalaan. Hindi lang isang banal ang nasa imperial na lungsod. Maaaring ang emperador ay kakarating lang sa banal na antas. Hindi nangangahulugang ang iba ay kakarating lang din. Ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Alam niya iyon sa kanyang puso. Lubhang mapanganib ang paglalakbay na ito. Kapag nagkamali ka, ang iyong kapareha ay mapupunta sa kamay ng kalaban. Hindi may paliwanag ang magiging kahihinatnan. Kaya't iminungkahi nilang sumama na lang ang dalawa. Magkaisa ang dalawang banal upang labanan ang isang bagong banal. Walang pagkakataon na magkamali. Bagamat hindi matanggap ni Yulan na prinsesa, alam din niyang mainat ang kanyang mga konsiderasyon. Kaagad siyang pumayag. Kapag siya ay bumalik sa kanyang pinakamataas na estado, agad siyang aalis patungong imperyo. Nagtalakay ng maayos ang dalawa. Muling nagsara ng sarili ang tuktok na tao upang ayusin ang estado. Ipinahayag ng Diyosa ng Yelo ang balita kay Lixian. Sinabi lamang na handang gumugol ng buhay ang tuktok na tao. Ang pasibong batas ng sekta ay kumokontrol sa akin, kaya nawawala ang aking isipan. Hinahayaan akong kusang makuha ang posisyon. Sadyang itinago ang katotohanan tungkol sa kontrol sa puso. Para lang mapasalamat si Lixian. Nang marinig ni Lixian, biglang sumabog ang mga jade na matagal nang nakatago. Nagsaya at nagpasalamat. Matibay na ipinangako kay Lao Liu. Hintayin mo ako. Lahat ng nawala. Babalikin ko ang lahat ng iyon. Sa kanyang pagkalito, akala niya ay nakaupo na siya sa trono. Naging emperador at punong ministro na higit sa lahat. Agad na nalaman ni Zhao Wenyuan ang balita. Nang makita ang madilim na si Lixian na biglang ngumiti, agad niyang tinukoy na pumayag na ang mga nasa itaas na tumulong sa kanya upang makuha ang trono. Ang mga nagwagi ay iginagalang ang mga malalakas. Ang pagpasok sa imperial na kabisera ay hindi isang maliit na bagay. Wala siyang kakayahang talunin ang mga nagwagi. Kaya't naisip niya ang Ginoong Yu ng Yunlu Academy. Sila ay matagal nang magkaibigan. Nais niyang samantalahin ang okasyon ng malaking seremonya ng akademya upang hikayatin si Ginoong Yu na makialam at magbalanse. Sa oras na ito, hindi pa niya alam. Matagal ko nang pinakniel si Ginoong Yu sa harap ng lahat. Ang balita tungkol sa kapangyarihan ng emperador na nangingibabaw sa prinsipyo ng akademya ay mabilis na maririnig niya. Bumalik sa palasyo. Wala akong pakialam sa eksena ng pagyukod ni Ginoong Yu sa akademya na sinusuportahan ng lahat. Walang alon sa harap ng ganap na kapangyarihan. Ito talaga ang dapat nilang ipakita. Minsan lang makaiwas sa ingay ng mga opisyal sa umaga.
Medyo magaan ang aking pakiramdam. Nang bumalik ako sa silid, ay nakita ko si Listening na nakaupo ng nakabukaka. Simula nung nakaraang araw, ibinigay ko sa kanya ang Tianpin na gamot at ang Jiu Tianlong Mai na kasanayan. Hindi na siya umalis sa silid. Sino ang nagsabing mas mabilis ang pagsasanay dito? Ayoko na ring magmadali. Yung kapatid kong sobrang bait at matalino. Sino ba ang tatanggihan? Yung mga mahalagang gamot na tinitingala ng iba, na basta-basta lang niyang inilalagay sa pinggan, para lang normal. At yung mga natutunan sa pagkain ng merienda pa nga ay inilalagay pa sa ulo niya, na parang walang pakialam at kunwari ay kumukuha lang ng mga kasanayan. Siguro ako lang ang hindi nagturo sa kanya ng ganitong paraan. Ayokong istorbohin siya habang nagbabakasyon. Nais ko sanang magpaalam. Ngunit bigla siyang bumukas ng pinto at nagising. May dugo sa labi niya. May maikling hakbang siyang tumakbo papunta sa akin. Gamit ang pinakamalambing na boses, sinabi niya, "Kuya, ikaw rin pala ay nakabalik." Nawalan ako ng salita. Para lang makakita sa akin. Talagang nagpunyagi siya hanggang sa ganitong kalagayan. Habang itinataas ko ang kamay para punasan ang dugo sa kanyang labi, naramdaman ng mga daliri ko ang malambot na labi na may dugo. Nagdagdag pa ito ng kaunting sigla. Nagtanong ako kung paano ang pagsasanay niya ngayon. Si Listening ay nakakunot ang labi. Punong-puno ng pagkabigo, kakasimula ko lang mag-ensayo. 2 meridian pa lang ang naayos ko. Malayo pa sa sinabing 12 pangunahing meridian ng kuya. Marami pang araw ang kailangan. 14 na hindi siya kontento sa kanyang progreso. Ngunit kung malaman ito ng iba, tiyak na magugulat ang buong mundo ng pagsasanay. Karaniwang mga tagapagsanay ay nagbubukas ng meridian. Kadalasan 1 linggo, minsan 1 buwan, bago makapagbukas ng isa. Sa kalahating araw, nakapagbukas siya ng 200. Napakabilis ng kanyang bilis. Sa akin, wala akong pakialam dito. Sa katunayan, ang bilis ng aking pagsasanay ay higit na kahanga-hanga kaysa sa kanya. Nabanggit ko na ito sa kanya dati. Ang pangunahing layunin ng kalagayan ng pagbubukas ng daloy ay ang mapagtagumpayan ang 12 pangunahing daliri. Upang makapagdala ng enerhiya mula sa langit at lupa, para mapabuti ang pisikal na katangian, at mas mapukaw ang sariling katangian. Si Liu Hao ay nag-aaral ng hangin. Magaling sa galaw ng katawan at espada, walang kapantay, nag-aaral ng madilim na sistema. Mahusay sa matagal na laban, kumakalat ng pagkasira sa kalaban, si Xiaoming. Taglay ang bihirang apoy na katangian. Sa lupa, kaya niyang magpanday ng pilak. At pwedeng magpanggap na baboy para manakot. At ang aking paggising ng araw ng langit na kumikinang at ang purple key ng hari, ay higit pa sa lahat ng batas. May dala nitong otoridad na parang naghahari sa buong mundo. Sinubukan ko ang kanyang mga meridian. Inaasahan ko na kapag nagising siya sa hinaharap, magiging napakalupit na uri ng kidlat. Ano ang kalagayan pagkatapos ng pagbukas ng meridian? Ano ang magagawa mo? Si Listening ay puno ng kuryosidad at nagtatanong ng sunod-sunod. Kalagayan ng pagsasanay. Pagkatapos ng pagbukas ng meridian ay ang kondensasyon ng yuan. Pag narating mo ang kalagayang ito, maaari mong ipon ang espiritu ng kalikasan sa iyong mga meridian. Maaari mong gamitin ang kakayahang iyong naisip upang higit pang palakasin ang ibang mga meridian. Ano ang susunod na antas pagkatapos ng minyuan? Mayroon bang espesyal na kakayahan? Pagkatapos ng minyuan ay ang yuanshen. Maaari mong buhayin ang yuanshen. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa paksa ng pagsasanay. Ang mga walang hiya ay nagbibiruan. Wala akong gaanong inaasahan sa kanyang pagsasanay. Para lang sana makapaglibang siya. Hanggang hapon, biglang naisip ni Listening ang isang bagay. Tumingin siya at nagtanong sa kuya, "Hindi ka ba makikipag-date ngayon? Bakit nandito ka at kasama ko?" "Hindi pwede, eh." Umiti ako at nagtanong, "Siyempre, maaari na. Kaya ngayon, ikaw na ang sa akin." Nahulaan ni Listening ang ilang dahilan. Ngunit hindi na niya pinatagal pa ang usapan. Matagal ko nang natanggap ang balita. Si Churuoyan ay tinawag ng emperatrice sa palasyo. Mukhang nais ng emperatrice na magtakda ng mga patakaran sa harem. Nangungulekta sa lihim. Si Chu pamilya ay nakasalalay na kay Empress Dowager. Kahit na makinig si Churuoyan, hindi niya kailanman gagawin ang makasakit sa akin. Sapagkat mayroon kaming pundasyon ng damdamin. Sa paglipas ng panahon, makakaya naming ganap na mapasunod siya. Karamihan sa mga tao sa palasyo ay underestimated ang aking kapangyarihan bilang emperador. Ang mga malalapit na tagapag-alaga na iniwan ng nakaraang emperador ay tapat na tapat. Si Qiu, ang pangkalahatang tagapangasiwa ng eunuchs. Si Li Sixing, ang pinuno ng mga gwardiya. Hindi na kailangang utusan pa ako. Agad nilang ibibigay ang balita mula sa loob at labas ng palasyo. Basta tapat na lingkod. Tulad ni Zhao Wenyuan at Gu Baoyun. Kung susunod lang sila sa utos, wala na akong pakialam na magpataw ng parusa. Matapos ang laban, walang sinuman ang daring na magmatigas ng basta-basta. Masaya na rin ako sa aking tahimik na buhay. Nagpahinga ng isang buong araw. Sa kabilang banda, si Churuoyan ay dumating sa Chu Manor bandang huli ng gabi. Lahat sa buong bahay ay naniniwala na siya ay tiyak ng magiging consort sa palasyo. Kahit ang pamangkin ng emperatrice ay kusang pumunta para makipagkaibigan. Noong nakaraan, mahirap para sa punong pamilya ng Chu na makatagpo sa kanya. Ngayon, sa wakas ay nakapagmayabang na siya. Paulit-ulit niyang pinagsabihan ang kanyang anak na babae na dapat maging maingat sa kanyang mga salita at kilos kapag pumasok sa palasyo. Sundin ang mga utos ng emperador at ng emperatrice. Biglang nagtanong si Churuoyan kung salungat ang sinasabi ng emperador at ng emperatrice. Kanino ako dapat makinig? Nagtaka ang punong pamilya ng Chu sa kanyang tanong. Agad na siyang tumayo at nagmasid sa paligid. Nang masigurong walang tao, binaba niya ng bahagya ang boses. Ang dahilan kung bakit nakatayo ang pamilya Chu sa kabisera ay dahil sa pangangalaga ng emperatrice. Ngunit ngayon, sobrang lakas ng emperador. Kahit ang ginoo ng palasyo ay nagsusumamo at nagsusuko. Napalingon si Churuoyan ng bahagya. Nagtataka si tatay. Ano nang kaibahan ng sinabi mo at hindi sinabi? Tahimik na nagbuntong hininga ang pinuno ng pamilya Chu.
Naramdaman niyang masyadong mababaw ang karanasan ng kanyang anak na babae. Ang mga salitang ito na hindi tiyak ay nagtuturo sa kanya ng paraan ng pamumuhay na hindi nakakasakit sa sinuman. Ito ang tunay na talino na tila kahangalan. Pagkatapos ay tinanong niya ang mga detalye ng pagtawag ng emperatriz. Si Churuoyan ay biglang naging naguguluhan. Wala siyang narinig na kahit isang salita ng mga alituntunin mula sa emperatriz buong hapon. Ang tingin niya ay nakatutok sa emperatriz sa buong oras. Puno ng pag-aalala tungkol sa hitsura at katawan. Maging ang mga hula niya tungkol sa aking mga gusto. Talagang hindi niya pinansin ang mga paalala ng emperatriz. Maaari lamang niyang sabihin na hindi niya naintindihan ang sinabi ng emperatriz. Ngunit ang pinuno ng pamilya Chu ay nagulat at pumuri sa kanyang talino. Ito ang hindi maunawaan na saloobin. Hindi ba't magaling ka sa pag-aaral? Si Churuoyan ay nalilito at hindi na nag-aalala. Umaasa lamang na huwag magkamali si Xiaoming. Ngayon, puno ang isip niya ng, matagal na akong tumigil sa pag-isip ng pagtakas. Nais ko lamang na matapos na ang aking ugnayan kay Xiaoming. Sa lumang silid sa 7 bilog ng imperyo, si Xiaoming ay nasa proseso ng pagtagumpay. Sa mahalagang yugto ng pagbuo ng kanyang kakayahan. Ang natitirang kaluluwa ng banal sa kwintas ay sinadyang ginamit ang bagay ni Churuoyan upang pasiglahin siya. Kung ibang tao na, matagal na silang nakalampas. Ngunit sa kabila ng pagkatalo, si Xiaoming ay nagtagumpay. Dahil sa kanyang matinding pagnanais at pagsisikap. Sa loob lamang ng ilang araw, nakuha niya ang ilang buwan o kahit ilang taon na karanasan ng iba. Kahit ang mga naiwang espiritu ng mga santo ay tahimik na humahanga. Ang kahihiyan ay mas nakakapagpursige sa kanya kaysa sa mga pil. Pinipigilan ni Xiaoming ang pag-akyat ng balita. Tahimik na inaalala, may 4 pang araw. Muling magpapakasip sa pag-aaral. Hindi natutulog buong magdamag. Sa gabing ito, hindi makatulog si Feng Hui, ang ministro ng hustisya. Bilang isang dating kasamahan ng yumaong emperador. Hawak niya ang makapangyarihang posisyon sa ministro ng hustisya. May malawak siyang koneksyon sa kabisera. Dati, umaasa siya sa pabor ng yumaong emperador. Hawak niya ang kapangyarihang ilipat ang mga gwardya. May kalayaan siyang pumasok at lumabas sa mga templo ng pamilya ng emperador at iba pang mga pribilehyo. Ngunit pagkatapos kong umupo sa trono, siya sa atin ang kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. Bawiin ang lahat ng kanyang pribilehyo. Hayaan siyang punong-puno ng galit. Nang gabing iyon, tinawag niya ang mga dating tauhan ng aking yumaong emperador na hindi rin masaya. Sa kanyang tahanan para sa isang lihim na pulong. Ang lahat ay nag-inuman at nagbalik-tanaw sa yumaong emperador. At pagkatapos ay nagpasabog ng mga pagmumura laban sa akin. Lahat ay nag-iisip na hindi ko alam ang mga usaping panlipunan. Hindi ako karapat-dapat na maging emperador. Matapos ang 3 sali ng alak, sa wakas ay inamin ni Feng Hui ang tunay na layunin. Tumayo siya ng may galit. Hindi tayo pinabayaan ng mga naunang emperador. Hindi rin tayo dapat manood. Na ganito na lamang ang pagbagsak ng dinastyang Qianse. Maliwanag na hindi material si Li Chen para maging emperador. Kapag bumalik ang ikalawang prinsipe, tiyak na tutulungan ko siya. Ano sa tingin niyo? Lahat ng naroroon ay nagulat. Si Feng Hui ay matalino at maingat. Hindi siya basta-basta kumikilos. Inaasahan ng lahat. Siyempre, ang mga nasa itaas ay tutulong kay Li Chen. Sa wakas, siya ay isang matagal ng banal. Ako, bilang isang bagong banal, ay talagang hindi makakatapat. May ilan na lubos na sumasang-ayon. Mayroon ding iba na natatakot. Ayaw makialam sa alitan sa trono. Ngunit nadarama ang presensya ng mga bihasang tao na inihanda ni Feng Hui sa labas. Naiintindihan ang lahat na mahirap ng umatras. Napipilitang pumirma ng kasunduan. Kasama si Feng Hui sa isang bangka. Sa kaunting pagtataksil, ay tiyak na magiging kaparusahan ng buong pamilya. Sa silid ng emperatriz, naka-sideline siya sa manipis na tela. Ang kanyang katawan ay napakaakit. Labis ang kasiyahan sa pagiging masunuri ni Churuoyan. Naiisip ko lang na ang mga mata ng dalagang ito ay tapat. Walang anumang masamang balak. Isa siyang may potensyal. Bago sa palasyo, nagpadala ng lihim na mensahe mula kay Li Qian. Sa liham, sinubukan ni Li Qian ang saloobin ng emperatriz. Ang tono ay hindi tuwiran. Ipinahayag ang balak na bumalik sa kabisera at agawin ang trono. Gustong makuha ang suporta ng emperatriz. Ngunit ayaw na mapaglaruan siya. Tahimik na nagtanong ang bagong kasal na dalaga sa kanyang Panginoon. Sino ang tutulungan natin? Humikbi ang emperatriz. At tamad na nagsabi, mas gusto ko si ikalawa. Sa totoo lang, mas gusto ko si ikalima. Isang hapunan ng hotpot na may damdamin. Lagi niyang inaalala ito sa puso niya. Ang bagong kasal na kawal ay tumango. Tinanong pa niya kung sasabihin ko ba ito sa hari. Tumugon ang emperatriz na tanong, ikaw ang magsasabi sa hari. Ikaw ba ang tutulong sa kanya para ayusin ito? Naputol ang salita ng kawal. Alam na alam niya ang ugali ko. Kung sino ang may problema, siya ang mag-ayos. Ang kalihim ng kagawaran ng militar hanggang ngayon ay hindi pa nakauwi. Ito ang pinakamagandang halimbawa. Kaya ang ibig sabihin ng Panginoon ay nakapikit ang mata ng emperatriz. Bahagyang sabi niya na hindi natin kailangang makialam ng pusa. Pero maghanda tayo sa dalawang paraan. Maghanda tayo ng mas marami para kay Lao Liu. Hindi niya hinahanap ang kapangyarihan, kundi ang paghawak sa akin, ang banal na emperador, ay nagbibigay ng kasiyahan. Hawakan ng isang banal na emperador sa iyong palad. Mas nakakaakit ito kaysa sa kapangyarihan. Kailangan niyang hintayin na ako ang magtanong bago siya kumilos. Sa loob ng templo ng langit, natanggap ni Li Qian ang impormasyon mula sa kanyang pinagkakatiwalaan na si Feng Wuhen. Nalaman na si Feng Hui ay sumusuporta sa emperatriz. Malabo ang kanyang saloobin. Nalaman ko na pinapapagsak ko si Ginoong Yu. Agad akong natuwa. Tiyak kong ito ay isang biyayang ibinigay ng langit. Agad niyang inutusan si Feng Wuhen na ihanda ang sulat ng pagbisita. Kailangan agad bumalik sa kabisera upang bisitahin si Ginoong Yu. Hindi na kailangan pang kumilos si Ginoong Yu. Kailangan lamang napasiklabin ang mga eskolar sa buong mundo. Dapat nilang ibaba ang aking reputasyon at itaas siya.
Magiging natural na lang ang kanyang pag-akyat sa trono. Nasa puso ng mga tao. Sa kanyang palagay, si Yufuzi ay tinanggap ang aking paghamak. Siguradong makikipagtulungan siya sa kanya. Panalo na siya sa larong ito, hindi matatalo. Kahit na nagsimula na siyang kalimutan ako. At magplano na para sa pag-akyat sa trono at pagharap sa ikatlong prinsipe. Hindi nila alam na matagal nang nakipagsabwatan ang ikatlong prinsipe sa mga malalakas na bansa sa paligid. Hindi alintana ang pagkalugi ng teritoryo kapalit lang ng suporta. Masigasig ang kanyang ambisyon. Akala ng dalawang prinsipe na sa lakas lang nila ay mapipigilan nila ako. Nakalimutan nila na ang panalo ay nakasalalay sa tunay na lakas. Abala sa pag-isip tungkol sa internal na digmaan ng dinastya. Plano at paniniwala na matagal ang laban na ito. Naglalakad-lakad sa palasyo para magpahinga. Dumarating na ang gabi. Nang dumaan sa silangan, bigla akong nakaramdam ng isang mahina. Ngunit masamang alon ng enerhiya na hindi mula sa wastong kasanayan. Mabilis itong nawala. Ngunit hindi nakaligtas sa aking banal na pandama. Pumanaw na ang huling hari. Maraming duda. Matagal ko nang pinaghihinalaan na may nagsasanay ng masamang mahika sa harem. Nang intriga laban sa huling hari. Ngunit hindi ko pa rin mahanap ang ebidensya. Yun ang tamang pagkakataon para sa akin upang makalusot. Sumusunod ako sa enerhiya at nagtatago ng anyo. Dumaan ako sa malamig na palasyo. Lugar kung saan nakakulong ang mga nabigo sa harem. Matayog ang mga pader. Nakahilira ang mga luntiang algay at vines. Punong-puno ng kalbaryo at kasiraan. Habang nakatitig sa malalim na bahagi ng malamig na palasyo, nababalot sa aking isipan ang mga nakalimutang alaala. Si Prinsipe Liran, noon ay isang sagradong katawan na hindi pa nakita sa loob ng maharlikang lahi. Nangunguna ang talino sa buong kaharian. Sa edad na siyam, kayang makipagsabayan sa prinsipe. Ang kanyang kakayahang mag-aral ay higit pa sa pangalawang prinsipe. Mas mahusay sa estratehiya kaysa sa pangatlong prinsipe. Labing-labis ang pagmamahal ng yumaong emperador sa kanya. Isang panahon, siya ang tanging itinuturing na tagapagmana. Ang kanyang ina, ang reyna, ay may napakalaking kapangyarihan. Halos nawasak ang posisyon ng reyna-ina. Ngunit 5 taon na ang nakalipas. Si Liran ay inakusahan ng pakikipag-ugnayan sa paboritong concubine ng nakaraang emperador. Nandoon pa ang prinsipe. Ang ikalawang prinsipe, ikatlong prinsipe at ang reyna ay nagpatotoo. Ang ikatlong prinsipe na matagal nang nakadestino sa hangganan ay kibalikan sa kabisera. Maraming mga duda na lumitaw. Sa galit ng emperador, tinanggalan ng mga mata si Liran. At pinutol ang mga ugat sa kanyang mga kamay at paa. Ginampanan siya sa malamig na palasyo. Ang kanyang ina ay pumanaw ng malungkot. Isang henyo ang nawala ng ganito. Palagi kong nararamdaman na ito ay isang pakana at panlilinlang. Noong mga panahong iyon, nakatuon ako sa pagninilay. Hindi ko masyadong pinapansin. Ngayon, naisip ko, ang laban sa palasyo na ito ay puno ng mga kahina-hinalang pangyayari. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa harap ng isang luma at sira-sirang bahay. Agad na narinig ang mahina at malambot na tanong mula sa loob. Sino ang aking litsen, ang pang-anim? Hindi ba't ikaw rin ay ikinulong ng emperador? Hindi, dumaan lang ako. Matagal nang hindi nakipag-usap si Lian. Paulit-ulit na pinapayuhan akong humingi ng lupain. Umalis sa palasyo, isang lugar ng kabuluhan. Punong-puno ng pait at paghihirap ang mga salita. Sinasabi niya na matagal na siyang hindi nagsasalita. Kaya nagbitiw siya ng ilang salita. Sabi niya, huwag na akong magbanggit pa na nakita ko siya pagkatapos kong umalis. Ako'y bahagyang nagsalita. Diretsong binasag ang kanyang inaasahan. At kung gusto kong maging emperador, biglang naging tahimik ang silid. Maliwanag na hindi niya inasahan na mayroon akong ganitong ambisyon. Ngunit siya ay may malalim na galit, na hindi mawawala, kahit na ang kanyang mga kamay at binti ay naputol. Nagawa pa rin niyang lumikha ng masamang kapangyarihan na hindi nangangailangan ng mga meridyan. Kaya't sa kanyang pagbutas, hindi sinasadyang nailabas ang kanyang presensya. Siya ay nanahimik ng sandali. Ang boses niya ay magaspang. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita naabisuhan. Walang daan pabalik sa landas na ito. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman natatakot. Ano ang dapat kong ikatakot? Pagkasabi ko nito, diretsong pumasok ako sa pinto. Kailangan kong ilantad ang lihim na nakatago sa malamig na silid na ito sa loob ng 5 taon. Walang ilaw sa loob. Kadiliman ang bumabalot. Sa kabutihang palad, may mga manggagawa na naglilinis. Kaya hindi naman masyadong magulo. Ako at si Liran ay nag-usap ng simple. At sinabi niya ng diretsyo na gusto niyang maupo sa trono. Kailangan niya ang lakas at mga kaalyado. Ngayon ay naging inutil siya. Matapos mamatay ang kanyang ina, nawala na ang mga dating kasamahan niya. Ang tanging makakatulong sa akin ay isang grupo ng mga nakatagong yaman. Mas malaki ang patay na kamelyo kaysa sa kabayo. Ang mga bihirang yaman na nakolekta ng kanyang ina habang siya ay buhay. Nakatago sa isang lugar na tanging sila lamang ng kanyang ina ang nakakaalam. Sapat ang mga yaman na ito para palakasin ang aking kapangyarihan. At magtayo ng mga tapat na tagasunod. Natatakot siya na balang araw ay maibabahagi ko sa kanya ang ilan. Upang matulungan siyang maghiganti. Kung makikipagtulungan ka sa akin, maaari kong sabihin sa iyo kung nasaan ang lugar na ito. Sa totoo lang, wala rin akong karapatang makipagtulungan sa iyo. Sa ngayon, para na akong humihingi ng tulong sa iyo. Napakababa ng posisyon ni Liran. Punong-puno ng hinanakit. Alam niyang kahit makuha ko ang mga yaman, wala siyang magagawa kung magbago ako ng isip. Wala siyang laban dito. Sige, hindi na kita pagbibintangan. Ako ngayon ay emperador. At nasa antas ng banal. Kakatapos ko lang dumaan. Napansin kong may tao dito na nag-aaral ng masamang sining. Kaya't lumapit ako para tingnan. Minsan ang tono ko ay payak. Ngunit ang mga salitang ito ay parang kulog. Naumusbong kay Liran. Nakatayo sa lugar. Matagal na hindi makabawi. Akala niya ako at siya ay mga naluging prinsipe. Na nagbabalak ng paraan. Sino ang mag-akalang ako ay matagal nang umakyat sa ranggo ng banal. At umupo na sa trono. Ang malaking pagkakaiba ay nagpaiwan sa kanya ng walang salita. Hanggang sa naglabas ako ng kaunting presensya ng banal. Siya ay lubos ng nakakatiyak na walang duda. Matagal.
Dahil dito, siya ay tahimik na nagsalita, bakit mo ako kinakausap ng ganito katagal? Umusog ako ng balikat. Sagot ko, wala lang, bored ako. Si Liran ay namumula ang mukha. Dahil sa kanyang pagpapalaki mula pagkabata. Hindi niya talaga nasabi ang mga masasamang salita. Bakit ka nagtataka, talagang emperador ka? Bakit kita lolokohin? Namatay ng biglaan ang prinsipe kamakailan. Lahat ng ibang prinsipe ay nagtago sa malayo. Kamakailan lang, nagkaroon din ng problema ang emperador. Namatay ng napakabilis. Sinabi ng reyna na hindi pwedeng walang hari ang bansa kahit isang araw. Kailangan akong gawing emperador. Iniisip ko, tapos na ang laban ko. Bakit pa ako mag-aalinlangan, pumayag na lang ako. At saka, hindi kanila pinahirapan. Maikling ikinuwento ko ang unang araw sa palasyo, si Lixian ay nagulo. Para mapanatili ang takot kay Yufuzi. Pagkatapos marinig iyon, si Liran ay tumawa ng malakas. Punong-puno ng kasiyahan. Sayang lang, bulag ang mata. Hindi ko kailanman nasilayan ang kahabag-habag na itsura ng mga makapangyarihang opisyal. Matapos ang tawa, nagdududa siya na alam mong nagsasanay ako ng masamang paraan. At hindi mo balak akong parusahan. Ikaw ay isang emperador. Ang pagsasanay mo ng masamang paraan ay para maghiganti. Hindi naman ako ang nagsakit sa'yo. Anong pakialam mo? Ako'y tahimik na nagsasalita. Noong nakaraan, sinadyang subukan. Talagang tiningnan ang kanyang pagkatao. At saka, ang kanyang sinanay na masamang kapangyarihan. Ay umaasa lamang sa sariling negatibong enerhiya. Hindi siya kailanman nakasakit sa iba. Kung ito ay isang masamang kapangyarihan na mahilig pumatay, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong makapagsalita. Sige, ngayon ikaw na ang emperador. Mas lalo akong walang karapatang makipag-usap sa iyo tungkol sa mga kondisyon. Kapatid, alam mo naman ang talento ko. Bigyan mo lang ako ng mga resources. Sa hinaharap, pagdating ko sa antas ng banal, gagamitin kita bilang tagapagpatupad. Ano ang tanging alok ko, Liran? Natatakot ako, kapatid. Huwag mong ituring na kakaiba ang mga ito. Kung saan ka gustong pumunta, pumunta ka lang. Walang malaking problema. Sinasabi ko lang ito ng walang pag-isip. Si Liran ay puno ng emosyon. Ang mga prinsipe ng kaharian ay laging mapanlinlang. Hindi kita lubusang wawasakin. Ito ay isang kabutihan na hindi niya maasahan. Agad siyang nanumpa. Alam kong ayaw mo ng mga abala. Sa hinaharap, lahat ng iyong problema ay ako ang mag-aayos. Anong pangalawa o pangatlo? Ikaw ang emperador. Hindi maganda na kumilos. Magdadala ito ng masamang pangalan. Iwan mo na sa akin ang lahat. Isang banayad na ubo ko, ayos na ang lahat para sa iyo. Sa ngayon, wala kaming hidwaan sa kanya. Agad na nagpakita si Liran ng isang anyo ng pagkaunawa. Na may ngiti, naiintindihan ko ang kapangyarihan ng emperatrice. Tutulungan kitang alisin ito. Iwanan mo na lang ito sa iyong sarili. Nagtaka ako sa narinig ko. Bagamat alam kong may malalim siyang pagkakamali. Hindi ko na ito pinagtalunan. Ang mungkahin ito ay hindi naman masama. Nakikita mo, hindi ako nagsasalita. Muling nagpaalala si Liran na huwag maliitin ang emperatrice. Noong nakipaglaban ang nanay ko sa kanya, nag-imbestiga siya tungkol dito. Mukhang may kaugnayan siya sa mga natirang puwersa ng nakaraang dinastya. Ngunit wala tayong makitang anumang ebidensya. Noong mga panahong iyon, ang mga makapangyarihan sa nakaraang dinastya ay umaasa sa pagkuha ng dugo ng mga buhay na tao upang pahabain ang kanilang buhay, na nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo, na naibagsak ko ang pamilya Li. Tinaas ko ang kilay at tinanong, ibig mo bang sabihin na ang kamatayan ng nakaraang emperador ay maaaring may kaugnayan sa reyna? Hindi naman tiyak, maaaring may mga tao sa harem na mga labi ng nakaraang dinastya. Karamihan sa mga makapangyarihang pamilya ngayon ay mga dating kasapi ng nakaraang dinastya. Ang tagumpay ng pamilya Li sa pag-aklas ay hindi rin maihiwalay sa kanilang suporta. Maraming mga konkibin sa harem ang mga tao mula sa mga angkan na ito. Ikinuwento ni Liran ang pagbagsak ng nakaraang dinastya. Mga lihim ng aklatan. Diretsong sinabi na may mga lihim sa harem. Ang pagkamatay ng prinsipe at ng nakaraang emperador ay hindi nagkataon lamang. Binanggit din niya na mayroong 5 aklat ng emperador Long na naiwan ng nakaraang dinastya, na kayang pigilin ang iba't ibang uri ng masamang kapangyarihan, at nakakapagpalakas ng katawan. Ito ang susi sa pagpigil sa mga natitirang kasalanan ng nakaraang dinastya. Agad kong niyakap siya sa balikat, kaibigan. Ipapasa ko na ito sa'yo. Basta magampanan mo lang. Tayo ay magkaibigan na parang magkapamilya. Sa gabing ito ay nag-usap tayo. Lubos kong naintindihan ang komplikadong sitwasyon sa kabisera. Kahit si Liran ay humanga na hindi ko alam ang usapin ng palasyo. Ang makapag-akyat sa trono ng matiwasay ay talagang swerte. Ngunit para sa akin, ang nagwagi ay may kapangyarihan sa kamay. Ang mga balak at sabuatan ay hindi naman dapat pagtuunan ng pansin. Paulit-ulit niya akong pinayuhan na mag-ingat sa mga natitirang tagasunod ng nakaraang dinastya, si Lixian at ang ikatlong prinsipe. Ngunit ako'y walang pakialam. Sabi ko lang, wala akong pakialam. Maraming gustong pumatay sa akin. Pero talagang may kakayahang gawin ito. Hindi ko pa nakikita. Yung pangalawa at pangatlo. Mukhang balak nilang agawin ang iyong trono. Agawin, wala akong pakialam sa kanila. Nagtataka ako kung bakit ka naging emperador. Hindi ako naging emperador. Para lang sa laro, ano bang mali doon? Matagal na nanahimik si Liran. Nakita niya, ito ba ang kaligayahan sa antas ng banal? Umiti ako ng bahagya, haha. Hindi mo talaga maiisip ang kaligayahan sa antas ng banal. Biglang nawala ang salita si Liran. Punong-puno ng pagkalito. Unti-unting lumalalim ang dilim. Tumayo ako at naghanda ng bumalik sa palasyo. Hindi na maaga ang oras. Kung wala kang anuman, babalik na ako para magpahinga. Agad na nagsalita si Liran, hintayin mo. Maaari mo ba akong palabasin? Ayaw niyang manatili sa malamig na palasyo na ito. Bagamat siya'y bulag, nakabuo siya ng mga pandama na higit pa sa karaniwan. Nagsalita siya at tumayo upang patunayan. Ngunit hindi inaasahan, tumama siya sa poste. Mukhang nahihiya. Gumamit siya ng masamang kapangyarihan. Naglabas ng espesyal na enerhiya sa kanyang paligid. Lahat ng tanawin ay naitala sa kanyang isipan. Dahil dito, nakalakad siya ng maayos.
At nagtanong na mayabang, gusto mo bang matutunan? Umiiling ako at sumagot na hindi ko alam. May mga mata ako. Si Liran ay muling naubusan ng salita. Punong-puno ng pagkabigo. Kakatapos lang makalabas mula sa malamig na silid. Napansin ni Liran na may lumalapit. Sa tunog ng mga hakbang, tinantya niyang isang ebidensya ito. Naisa nang bumalik sa malamig na silid. Tinawag ko ng malakas si Ginoong Kui. Lumapit ka. Mabilis na lumapit si Ginoong Kui at lumuhod, naglilingkod po, mahal na hari. Ano po ang utos ng mahal na hari? Itinuro ko ang direksyon ng malamig na palasyo, si Ikalima. Kilala mo rin siya. Gusto niyang makalabas. Ngunit ayaw niyang malaman ng iba. Ikaw na ang bahala. Si Gonggong Kui ay labis na nagulat. Ngunit hindi makapagsalita ng marami. Agad siyang nag-utos na dalhin ang kanyang mga tauhan upang kunin si Liran. Palitan siya ng kasuotan ng eunuch. Tahimik na inilabas palabas ng palasyo. Pinatukso ko si Liran sa balikat at dahan-dahang naglakad. Bumisita ka na lang palagi. Alalahanin mo ang ating pangakong iyon. Yuko na ako at nagbigay galang. Salamat po, hari. Hindi ko po bibigyan ang tiwala ninyo. Pagkatapos kong iwan kayo. Saka siya sumama kay Cui Gonggong. Damdamin ay naghalo-halo. Hindi ko akalain na makalalakad ako ng buong katotohanan mula sa malamig na palasyo. Nang may lihim na desisyon sa puso. Tiyak na babawiin ko ang banal na kasulatan ng lupa. Hindi ko bibigyan ang aking pangako. Kinabukasan ng umaga. Puntong-puno akong pumasok sa palasyo sa oras. Laging huli lang ako, hindi maaga. Matagal nang naghihintay ang mga ministro. Magkakasama-sama. Maraming usapan. May mga pumuri sa akin sa ginawa ng guro kahapon. May ilan namang tahimik na nagbanggit ng kakaibang pangyayari sa tahanan ng ministro ng batas na si Feng Huai kagabi. Tahimik ang mukha ng punong ministro na si Zhao Wenyuan. Walang sinasabi. Ang pinuno ng mga mandirigma na si Gu Poyun ay nasa ilalim ng pagbabawal. Hindi siya nakarating. Narito na ang hari. Habang umaakyat ang mga awit. Lahat ng mga ministro ay umuko at nagbigay galang. Dahan-dahang umupo ako sa trono. Hindi pa rin nawawala ang bahid ng pagod sa aking katawan. Ngunit mas matindi ang aking otoridad kaysa dati. Ang unang nagbigay ng sulat ay si Ministro ng Panloob na si Liu Minghan. Diretsong sinabi niya na sobra na ang gastusin sa militar ngayon. Ang mga border patrol at mga tropa sa iba't ibang lugar ay gumagasta ng maraming salapi. Malapit nang mapuno ang kaba ng bayan. Nananawagan na alisin ang mga nakatenggang sundalo. Bawasan ang gastusin. Pagkatapos sabihin ito, biglang sumabog ang palasyo. Maraming mga general ang nagalit. Diretsong sinabing ang pag-urong ng militar ay maaaring makapinsala sa bansa. Kung sakaling salakay ng hilagang kaharian, walang makakapigil. Ang mga tao sa panitikan at militar ay hindi magkasundo. Pareho silang may kanya-kanyang pananaw. Ako'y tahimik na nanonood, nang ang pagtatalo ay huminto ng kaunti. Saka ko tiningnan si Zhao Wenyuan. Ano ang masasabi ng punong ministro? Walang magawa si Zhao Wenyuan at lumabas. Na may malalim na boses, mahal na emperador. Sa aking palagay, maari tayong sumugod sa hilaga. Upang masolusyonan ang labis na gastusin sa militar. At makapagbigay ng takot sa mga kaaway. Isang bato, 2 ibon. Agad akong tumango. Sumang-ayon sa pagtukoy ng araw para sa hilagang pagsalakay. Ang mga opisyal at mandirigma ay agad na nag-alay ng buhay. Ang mga general ay sabik na humiling ng tungkulin. Punong-puno ng sigla. Ang balita ay umabot sa kaharian sa hilaga at sa hangganan sa ikatlong prinsipe. Pareho silang labis na nagulat. Hindi nila inaasahan na ako'y kikilos ng ganito kabilis. Ang usapan tungkol sa hilagang pagsalakay ay bagong napagkasunduan. Si Zhang Anqiang, ang Vice Minister ng Censorate, ay lumabas na may hawak na proteksyon na tabla. Malakas ang kanyang boses tulad ng isang kampana. Mahal na hari, may nais po akong iparating. Ako ay nagtataas ng kamay bilang senyales. Diretsong itinuro si Zhang Anqiang sa ministro ng paghuhukom na si Feng Huai. Binibira niya si Feng Huai sa pag-imbestiga sa kasal ng prinsipe. Walang progreso sa loob ng 6 na buwan. Pabayaan at walang pakialam. Nananawagan ako sa iyong kataas-taasang kapangyarihan na managot. Si Feng Huai ay mahinahong lumabas. Nagtanggol siya na ang kaso ay komplikado. Hindi siya kailanman nagpakasawa. Nag-away ang dalawang panig sa harap ng hukuman. Walang nagbigay. Malamig kong sinabi kay Feng Huai, bibigyan pa kita ng 3 buwan. Tiyakin na matutukoy ang katotohanan. Si Zhang Anqiang at ako ay susuri sa mga dokumento ng Ministry of Justice. Babantayan ang kasong ito. Ito ay isang solusyon na kapwa makikinabang. Ngunit agad na tinanggihan ni Feng Huai ang utos. Pinagsabihan ng yumaong emperador na ang Ministry of Justice ay isang sensitibong lugar. Hindi maaaring makialam ang mga tao mula sa labas. Inakusahan akong naglalaro sa bagay na ito. Naging malamig ang aking tingin. May pahayag na may pagpatay. Subukan mong ulitin yan. Si Feng Huai ay matigas pa rin. Sumigaw siya na ang inyong kamahalan ay hindi sinasadya ng aking pagsalungat. Ito ay talagang ipinagkatiwala ng yumaong emperador. Hindi ito laro-laro. Ipinapadala kita upang makilala ang naunang emperador. Pagkasabi nito, ako'y nagtaas ng kamay. Isang daluyong ng purong kapangyarihan ng banal na nilalang ang sumabog. Narinig ang malakas na pagsabog. Agad na sumabog ang katawan ni Feng Huai. Walang natirang puwang para sa pagtutol. Ang ulap ng dugo ay kumalat sa harap ng korte. Nakita ng mga nakapaligid na mga ministro ang puno ng dugo. Natakot sila at nawalan ng ulira. Ako'y kalmado. Parang ginawa ko lang ang isang maliit na bagay. Sa pagdating ng pinuno ng mga gwardya, si Lisi, naisip ko na walang anuman. Pumatay lang ako ng isang suwail. Sabihin mo sa mga tao na linisin ang lupa. Si Lisi ay nanginginig sa takot. Inutusan na linisin ang lugar. Mas lalo pang nanahimik ang mga ministro. Ang mga opisyal na kanina ay matapang na nakipagtalo. Ngayon ay hindi na makapaglabas ng kahit anong tunog. Tinitignan ko ang mga nakahandusay na opisyal. At sinabi ko, maliwanag na ibinaba ko na ang aking kapangyarihan. Bakit nandyan pa kayo sa sahig? Sa susunod na gagawa ako ng hakbang. Subukan kong ibaba pa ito. Magsimula na kayo.
Lalo pang natakot ang mga ministro sa narinig. Alam nilang ang aking lakas ay hindi matutumbasan. Wala nang naglakas loob na sumuway. Ang mga ministro na nakipagsabuatan kay Feng Huai kagabi ay nanginginig sa takot. Nagmumuni-muni tungkol sa paraan ng pag-alis. Tumingin ako kay Zhao Wenyuan. Ang posisyon ng ministro ng batas ay may kinalaman sa seguridad ng bansa. Hindi ito dapat ipagpabukas. Mayroon bang angkop na tao na mairekomenda, Zhao Aiking? Nag-isip ng kaunti si Zhao Wenyuan. Una niyang inirekomenda si Pang Jing bilang pinuno ng batas. Sinasabing siya ay matatag at tapat. Laging nakakabigo sa malalaking kaso. At walang partidong kinikilingan. Kaya niyang gampanan ang malaking tungkulin. Agad kong pinayagan. Itataas si Pang Jing bilang punong ministro ng korte. Walang sinuman sa buong palasyo ang tumutol. Na si Feng Huai ay pinatay ko agad sa harap ng hari. Agad na kumalat sa kabisera. Nang malaman ng emperatris, siya ay nagulat at namangha. Mas lalo niyang pinahalagahan ang aking lakas bilang nagwagi. Nalaman ni Lixian na ang suporta na kanyang nakuha ay biglang nawala. Sa wakas ay tinanggap ang aking lakas. Ngunit nananatili pa ring naniniwala na ang guro ay tiyak na mananalo. Si Gupoyo na nakatago sa bahay ay nalaman ang tungkol sa hilagang pagsalakay at sa pagkamatay ni Feng Hua. Hindi na makapagpigil. Isang isip na gustong lumaban at sumugod. Pinadala ang anak na si Gu Zhenwei upang humiling ng pakikipagkita sa loob ng palasyo. Ngunit pagdating ni Gu Zhenwei sa labas ng pintuan ng palasyo, napamangha siya sa tanawin sa kanyang harapan. Daan-daang mga mandirigma ang nagtipon dito. Lahat ay nakasuot ng baluti at humihiling na makipaglaban. Nagtutulakan at nag-aagawan. Lahat ay nagnanais na makamit ang tagumpay sa kampanya sa Hilaga. Si Ginoo Kui ang nakabantay sa pinto ng palasyo. Nagsasagawa ng makatarungang gawain. Kahit sino pa man ang magpapadala ng regalo o magpapalusot. Lahat ay tinatanggihan na walang pag-alinlangan na nagsasabing tinawag ng hari. Sa pinto, walang pakundangan sa damdamin. Mabilis na dumating ang mga sundalong nakatalaga upang linisin ang lugar. Inutusan ko si General Lee na ayusin ang natitirang problema. Tahimik ang buong korte, parang mga ibong natatakot. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Natapos na ang umagang pulong. Diretso akong bumalik sa silid ng emperador upang magpahinga. Sa labas ng palasyo, si Gu Zhenwei ay nahulog sa harap ng pintuan ng palasyo. Nakatanggap pa siya ng mga pang-aasar mula sa mga mandirigma. Matagal siyang naghintay ngunit walang nangyari. Kailangan lang niyang bumalik sa tahanan ng general. Nang malaman ni Gupoyon ang balita, siya ay labis na nababahala. Bilang pinuno ng mga mandirigma, may karapatan siyang humarap sa emperador at humiling ng labanan. Ngunit siya ay nasa panahon ng pagbabawal. Ang walang ingat na pagsuway sa utos ng emperador at pagpasok sa palasyo ay tiyak na magagalit sa akin. Pahabain ang oras ng pagbabawal. Naglakad-lakad siya sa bakuran ng ilang sandali. Agad siyang nag-utos kay Gu Zhenwei. Mabilis kang pumunta sa tahanan ng punong ministro. Si Gu Zhenwei ay puno ng pagdududa. Agad siyang nagtanong kung bakit pupunta sa tahanan ng punong ministro. Hindi naman tayo pamilyar sa punong ministro. Ay, hindi mo naintindihan. Sa yugtong ito, maaari kang makipagkita kay Haring Nasa. Si Haring Nasa lang ang nakikinig sa kanya. Naiintindihan ko na. Ama, pupunta na ako agad. Si Gu Zhenwei ay hindi magpapahuli. Agad na magpapadala ng lakad papunta sa bahay ng Chancellor. Buong lakad na walang tigil. Walang kahit sandaling makahinga. Sa oras na ito sa silid ng emperador sa palasyo, ang bagong halal na ministro ng batas na si Pang Jin at ang punong inspektor na si Zhang Ankang ay nakaluhod at naghihintay. Sila ay espesyal na tinawag ko. Kaya't sila lamang ang may karapatang pumasok sa silid ng emperador. Sa kanila, si Pang Jin ang pinakanabalisa. Siya ay may matikas na katawan. Kaunti ang sinasabi at praktikal. Sa bawat tanong ko, sagot niya ay detalyado at tiyak. Hindi kailanman nag-atubili. Yung kalmado at profesional na paraan niya ay labis kong nagustuhan. Kung ikukumpara kay Feng Huai na pinaslang ko, puro salita ng opisyal at peke. Isang tunay na bulok sa opisyal na mundo. Hindi man lang makagawa ng totoong bagay. Tinitigan ko ang dalawa. Maikling utos. Mag-cooperate kayo ng maayos. Sikaping mapatunayan ang katotohanan tungkol dito. Kung may harang man, lumapit kayo sa akin. Wala naman akong masyadong nararamdaman para sa prinsipe. Ang paghahanap ng katotohanan ay para mabigyan ng kasagutan ang palasyo at ang buong bansa. Pangalawa, subukan ang kakayahan ni Pang Jin sa paggawa ng mga bagay. Tingnan kung kaya ba niyang gampanan ang tungkulin bilang ministro ng batas. Kagalang-galang na si Zhang Anchang, tumatanggap ng utos at nagpapasalamat. Mangyaring huwag mag-alala, mahal na emperador. Tungkol sa kaso ng pagkamatay ng prinsipe, tinitiyak ko, si Pang Jin, na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ibubuhos ko ang lahat ng aking kakayahan upang makamit ang katotohanan. Hindi binigo ang utos ng kanyang kamahalan. Matapos magpasalamat ang dalawa sa utos, inilabas ko ang aking kamay upang ipaalam sa kanila na umalis na. Ang makaalis ng walang pinsala mula sa aking silid-aralan ay isang malaking biyaya na. Dapat malaman na maraming ministro ang dinala ng mga gwardiya palabas noon. Sa daan pabalik, si Pang Jin at Zhang Anchang ay nag-usap ng mabilis. Agad nilang tinukoy ang mga detalye ng susunod na pakikipagtulungan sa pagsisiyasat. Si Zhang Anchang ay tanging nakatuon lamang sa pagtukoy sa dahilan ng pagkamatay ng prinsipe. Wala nang ibang iniisip. Si Pang Jin naman ay puno ng damdamin. Kagabi, nagbabantay pa ako sa Ministry of Justice. Bigla na lang akong nakarinig na si Feng Huai ay nagrebelde sa akin. At siya ay pinatay sa lugar. Agad siyang inirekomenda ni Zhao Wenyuan bilang ministro. Ang pag-angat sa posisyon ay biglaan. Noong mga nakaraang taon, nakilahok siya sa investigasyon sa kaso ng prinsipe. Matagal na niyang napansin na ang lugar ng insidente ay nilinis ng mga profesional. Tinatayang gawa ito ng isang taksil sa Ministeryo ng Hustisya. At malamang na isang mid-level na opisyal. Ngayon, hawak niya ang malaking kapangyarihan. At may suporta ako sa likod niya. Tiyak na sisiyasatin hanggang sa pinakadiwa. Bago pa man imbestigahan,
Nais muna nilang magpasalamat kay Zhao Wenyuan sa kanyang rekomendasyon. Sa kasalukuyan sa loob ng palasyo ng punong ministro, si Zhao Wenyuan ay umiinom ng malinis na tsaa. Si Gu Zhenwei ay naunang nakarating. Ipinasusumite niya si Gu Poyon upang humiling na sumabak sa kampanya sa Hilaga. Ipinaabot niya ang lahat ng hiling na mamatay sa labanan. Napakataimtim ng kanyang mga salita. Ibinaba ni Zhao Wenyuan ang tasa ng tsaa. Sa isang payak na tono, sinabi niyang ipaalam sa iyong ama na pag-isipan niya kung paano siya narestrikto. Alam niya ito sa kanyang kalooban. Ang paghahanda para sa hilagang pagsalakay ay nangangailangan ng oras. Sa oras na yon, matatapos na ang restriksyon kay Gu Poyon. Maaari na siyang humiling na makilahok sa pulong ng korte. Hindi kinakailangan na magalit ng biglaan sa oras na ito. At saka, ang mga tao na kukunin ko ay batay sa aking kalooban. Walang sinuman ang dapat makialam dito. Si Zhao Wenyuan ay matagal nang nakakaalam ng aking ugali. Basta't ang mga ministro ay sumusunod sa kanilang tungkulin. At hindi sumasalungat sa utos ng emperador. Hindi ko sila sasalangin ng labis. Kung ikukumpara sa pagdududa at balanse ng yumaong emperador, mas madali akong makisama. Siya ay nagpasya ring maging tapat na lingkod. Walang kasangkot na anumang hidwaan ng partido. Katatapos lang umalis ni Gu Zhenwei. Si Pang Juan ay dumalaw. Pagkakita sa isa't isa, siya ay yumuko at bumati. Ako po si Pang Juan, bumabati sa inyong kadakilaan. Si Zhao Wenyuan ay nakaupo nang hindi gumagalaw. Magalang ang tono pero may distansya. Paano magkakaroon ng oras ang Wan He Ren na pumunta dito? Sa maagang pag-iisa ni Zhao Xing ngayong araw. Maraming salamat sa iyong pagrekomenda. Una, taos-pusong nagpapasalamat si ni John. Pagkatapos ay maingat na ipinahayag na ang alam lang niya ay ang maghusga at magresolba ng kaso. Hindi niya alam ang mga laro sa palasyo at politika. Hindi siya gagamit ng pakinabang para sa sariling kapakanan. Nagsasabi ng salamat at nagtatakda ng hangganan sa salita. Takot na magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Si Zhao Wenyuan ay tumawa ng malakas, haha. Sinasabi nila na diretso kang tao. Sa tingin ko, hindi ba't matalino ka naman? Tama ang sinasabi mo. Ang kailangan mo lang gawin ay maglingkod sa hari. Huwag masyadong mag-isip tungkol sa iba. Salamat sa iyong patnubay, ginoong punong ministro. Hindi naglakas loob si Pang Jin na magtagal. Agad siyang nagpaalam at umalis. Natatakot na ang kanyang mga kilos ay magdulot ng pagdududa. At makarating sa aking pandinig at magdulot ng gulo. Inirekomenda siya ni Zhao Wenyuan. Dahil sa kanyang pinagmulan mula sa puok ng mga mangangaso at walang partido. Malinis ang kanyang kasuotan. Napakahusay niya sa paglutas ng kaso. Alam na niya ang lahat ng lihim ng mga opisyal sa palasyo. Husay na husay sa pag-aaral. Pagkatapos umalis ni Pang Jin, biglang umalingaw ang mga iyak sa loob ng opisina ng hari. 6 na ministro ay pumasok at agad na yumuko sa lupa, umiiyak. Patuloy na nagsusumamo at humihingi ng tawad. Sobrang sakit ng ulo ko sa ingay. Nakakunot ang aking noo. Naiinip akong sinasabihan kayong magsalita. Bakit kayo umiiyak? Maaari bang sabihin sa akin kung sino ang namatay? Dito lang tumigil ang iyakan ng mga tao. Isang ministro ang lumuhod at lumapit upang ipakita ang pinirmahan na liham ng pagsuko kagabi sa puwersa ni Feng Huai. Ipinahayag ang tungkol sa pagsuko sa ikalawang prinsipe. Paulit-ulit na idiniin na siya ay napilitang gawin ito. Walang balak na magtaksil. Idinagdag pa na ang paligid ng bahay ng Feng ay puno ng mga mandirigma. Wala silang kakayahang lumaban. Bumuntong hininga ako at sinabi ng walang pakialam. Akala ko kayo ang pumatay sa prinsipe. Pumarito ako dito upang magpakumpisal at humingi ng patawad. Bakit pa kailangang umiyak ng ganito sa maliit na bagay? Nanginig ang mga mukha ng 6 na ministro sa takot sa mga salitang iyon. Patuloy na nagpatira pa at humingi ng tawad. Takot na baka ako magpataw ng mabigat na parusa. Ako mismo ay hindi pinapansin ang ikalawang prinsipe at ang maliit na bagay na ito. Basta't sinasabi ko na sa susunod na gawin niyo ang tama. Para sa karangalan ng inyong uniforme. Huwag nang maulit. Agad na napuno ng pasasalamat ang 6 na tao. At hindi nakapagpigil na umiyak sa pasasalamat. Lalo akong naiinis sa ingay. Diretso akong humampas ng kamay. Mas mabuti pang umalis kayo bago ako magbago ng isip. Agad na umalis ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Nagmamadaling umalis mula sa silid ng emperador. Isa sa kanila ay nanghina ang mga binti at mga paa. At diretsong hinila palabas ng ibang tao. Matapos ayusin ang mga trivial na bagay na ito, wala na rin akong gana pang suriin ang natitirang mga sulat. Humilig muna ako at bumangon upang umalis sa Imperial Study. Pagkatapos ay nakarating sa pinto ng palasyo. Hindi pa nakakahinga ng maluwag. Isang magandang babae ang biglang lumabas mula sa loob ng pinto. Diretso siyang tumalon sa aking mga bisig. Ang kanyang mahina at walang buto na katawan ay mahigpit na nakadikit sa akin. Ang banayad na amoy ay umiikot sa aking ilong. Ang pagod at inis sa korte ay agad na nawala. Tapos mo na ba ang mga aralin mo ngayon? Pinisil ko ang malambot na mukha ni Lisining. Nagkunwari akong mahigpit na nagsalita. Natapos na ang pagpapalakas ng 2 ugat. Napagod na ba ako? Ang mga gawain sa pagsasanay na inihanda ko para sa kanya ay talagang madali. Dagdag pa, siya ay may pambihirang talento. Ang pagpapalakas ng 2 meridian araw-araw ay walang pressure para sa kanya. Sa natitirang oras, ang batang ito ay o naglalaro, o kaya naman ay nakadikit sa akin. Palagi akong nag-aalala para sa kanya. Agad na sinuri ang kanyang mga ugat. Natatakot na baka siya ay masyadong naglalaro at nagmamadali. Sa oras na ito, mahalaga ang pagtatatag ng pundasyon. Kahit kaunting kapabayaan,